Pumirma ka na, Thonglok. At pagkatapos umalis ka na bago ko patawagin ang mga pulis, para kalad ka rin kapalabas ng bahay na ito. Ang boses ni Mateo ay kasing lamig ng bakal walang bakas ng 7 taon naming pagsasama. Sa harap ko sa ibabaw ng makintab na lamesang nakalapag ang isang puting sobre at ang isang gintong pluma na tila handang tumusok sa aking pagkatao. Tiningnan ko siya, ang lalaking pinaglaanan ko ng bawat patak ng aking pawis, ngunit ang tanging nakita ko ay isang estranghero na may suot na mamahaling suit malayo na sa Mateo na nakilala ko sa pampang ng Balantak. Dahan-dahan kong ibinaba ang hawak kong supot. Sa loob nito ay isang maliit na cake na binili ko sa panaderya, malapit sa palengke, isang munting handog para sa araw na ito, ang araw ng kanyang panunumpa bilang ganap na abogado. Ramdam ko pa ang lagkit ng asin sa aking balat at ang lansa ng isda na kumapit sa aking lumang blusa mula sa pagtatrabaho ko kaninang madaling araw. Bawat sentimo na ibinayad ko sa cake na iyon ay galing sa pagbubuhat ng mga banyera sa ilalim ng nakapapasong init ng araw. Pero ngayon ang tamis ng icing na iyon ay tila naging laso na bumubara sa aking lalamunan. Mateo, ano ito? Bakit may ganito anniversary natin sa susunod na linggo, di ba? Halos hindi ko makilala ang sarili kong boses. Ito ay mahina, nanginginig at puno ng pagkalito. Don't act like a victim, Thonglok, sabat ni Doña Consuela habang pababa ng grand staircase. Ang kanyang mga brilyanteng hikaw ay kumikinang sa bawat hakbang, tila nangungutya sa aking kahirapan. Huminto siya sa tabi ng kanyang anak at tiningnan ako mula ulo hanggang paa na parang isang maruming basahan. Nahanap namin ang Tears of the Sea necklace sa ilalim ng unan mo kaninang umaga. My God, Mateo, sinabi ko na sa iyo na ang mga taong galing sa putikan ay laging may dalang dumi. Mama, please, let me handle this, sabi ni Mateo nang hindi man lang tumitingin sa akin. Inusog niya ang papel palapit sa aking kamay. Legal na ang lahat, Thonglok. Ang investigator na kinuha ni Mama ay may sapat na ebidensya. Hindi lang ang nakaw na alahas, kundi pati ang pakikipagkita mo sa mangingisdang iyon sa likod ng palengke. I have photos. I have witnesses. Naramdaman ko ang marahas na pagpintig ng aking sentido. Ang bawat salita nila ay tila mga karayom na unti-unting itinutusok sa aking puso, talamak at walang tigil. Paanong ang mga kamay na humahawak sa akin kagabi ay siya ring kamay na nag-abot ng aking kamatayan ngayon. Ang mga litratong sinasabi niya iyon ay ang pagtulong ko kay Lolo Ben kapag nahihilo siya sa gitna ng initan. Paano nila nagagawang baluktutin ang kabutihan para maging isang krimen? Hindi totoo yan. Mateo, alam mong kailanman ay hindi ko magagawang magnakaw, lalo na ang magtaksil sa iyo. Sinubukan kong abutin ang kanyang kamay, ngunit mabilis siyang lumayo, na tila ba ako ay may nakakahawang sakit. Huwag mo akong hawakan, Bulyam. Bulyaw niya. Amoy isda ka, Thonglok. Amoy palengke ang buong pagkatao mo. 7 taon akong nagtiis sa baho mo dahil kailangan ko ang pera mo para makapagtapos. Pero ngayon abogado na ako. I am a legal professional now. At ikaw mananatili kang isang malansang mangingisda. You don't fit in my world anymore. Ang sakit na nararamdaman ko ay hindi na lamang emosyonal. Ito ay pisikal. Tila may isang malaking kamay na pumipiga sa aking puso hanggang sa wala nang matirang dugo. Ang aking mga tuhod ay nangangatog at ang bawat hininga ko ay may kasamang hapdi. Tiningnan ko ang paligid ng mansyong ito, ang chandelier na ako ang nagbayad ng unang down payment, ang mga kurtinang pinili ko habang nagtitiipid ako sa pagkain. Lahat ng ito ay unti-unting lumalabo sa aking paningin dahil sa nagbabadyang luha na pilit kong pinipigilan. The papers are clear. Pagpapatuloy ni Mateo ang kanyang boses ay wala nang kahit anong emosyon. You sign this and I won't file criminal charges for the theft. It's a fair deal. Umalis ka na bago pa dumating ang mga bisita ko para sa celebration dinner. Ayaw kong mapahiya sa harap ng mga kasama kong abogado dahil sa asawang mukhang basurera. Tumawa ng mahina si Doña Consuela, isang tunog na mas masakit pa sa sampal. Poor girl, akala mo siguro ay habang buhay kang makakakapit sa yaman namin. Isang malaking pagkakamali ang pagpapatuloy mo rito. Guards. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, 2 lalaking naka-uniforme ang pumasok at humawak sa aking mga braso. Ing supot na may cake ay nalaglag sa sahig. Walang malakas na tunog ng pagkabasag, tanging ang malambot
Napagdampi ng karton sa malamig na marmol, ngunit sa pandinig ko iyon, ang pinakamalakas na pagguho ng aking mundo. Ang icing na kulay rosas ay kumalat sa sahig na dumihan ng alikabok mula sa sapatos ng mga gwardya. Bitawan niyo ako, Mateo. Sabihin mong hindi ito totoo. Sigaw ko habang kinakaladkad ako palabas ng malaking pintong kahoy. Ngunit si Mateo ay tumalikod lamang at nagsimulang makipag-usap sa kanyang ina tungkol sa wine na ihahanda para sa gabi. Itinapon nila ako sa labas ng tarangkahan. Sumubsob ako sa semento at kasabay nito ang biglang pagbuhos ng malakas na ulan. Ang langit ay tila nakikiramay sa aking hinagpis, o baka naman ay pilit nitong hinuhugasan ng lansa, at dumi na ibinintang sa akin. Nanatili akong nakadapa sa basang kalsada, ang aking buhok ay nakadikit sa aking mukha, at ang bawat hikbi ko ay nalulunod sa tunog ng malalakas na patak ng ulan. Paano naging ganito kadali para sa kanila na itapon ang lahat? Ang 7 taon ba ng aking pagsisikap ay kasing halaga lamang ng isang pirasong papel na basa ng tinta. Sa gitna ng karangyaan ng mansyong ito, ako ay nananatiling isang mangingisda na nalunod sa sarili niyang karagatan ng pag-asa. Dahan-dahan akong tumingala sa nagtataasang pader ng mansyon ni Mateo. Ang ilaw sa loob ay maningning punong-puno ng tagumpay, na ako ang bumuo habang ako ay narito sa labas nilalamon ng dilim at lamig. Sa sandaling iyon, ang sakit sa aking dibdib ay nagsimulang mapalitan ng isang bagay na mas matigas at mas malamig kaysa sa ulan. Hanggang kailan kailangang magtiis ng pusong walang ibang hangad, kundi ang magmahal, bago ito tuluyang maging bato sa ilalim ng daluyong ng pagtataksil? O baka naman ang ulan na ito ay hindi para linisin ang aking dumi, kundi para patigasin ang putik sa aking pagkatao, hanggang sa maging isang sandata na wawasak sa lahat ng kumuha ng aking dangal. Ang bawat hakbang ni Thonglok sa basang kalsada ng Balantak ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang ulan ay hindi tumitigil, ngunit mas masakit ang mga tingin na sumasalubong sa kanya habang papalapit siya sa sentro ng bayan. Hindi pa man sumisikat ang araw, ang balita ay mabilis na kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Ang banyera ng isda na dati ay simbolo ng kanyang dangal ngayon ay naging mantsa na mahirap nang burahin sa paningin ng mga tao. Huwag mong dungisan ang kalsadang ito ng iyong presensya, Thonglok. Akala mo ba ay hindi namin malalaman ang ginawa mo sa pamilya ni Mateo? Huminto si Thonglok nang harangin siya ni Maring, ang babaeng kilala sa pagiging reyna ng mga usisero sa Balantak. Nakatayo si Maring sa ilalim ng kanyang malaking payong, suot ang isang duster na tila mas matingkad pa sa kulay ng kanyang pananalita. Sa likod niya, ang iba pang mga kapitbahay ay nagbubulungan, ang kanilang mga mata ay puno ng mapait na paghatol. Aling Maring, wala po akong ginawang masama. Alam niyo kung paano ako nagtrabaho para sa asawa ko, mahinang sagot ni Thonglok, habang ang tubig ulan ay dumadaloy mula sa kanyang noo hanggang sa kanyang mga labi. Asawa, hindi mo na siya asawa dahil kailanman ay hindi ka naging karapat-dapat sa isang katulad ni Attorney Mateo. Tumawa si Maring, isang tunog na kasing talas ng kalansing ng mga barya. Narinig namin ang lahat. Ninakawan mo ang biyenan mo at nakikipagtalik ka pa sa kung sinong matanda sa likod ng palengke. My God, Thonglok, you are so cheap. Akala mo ba ay maniniwala kami sa drama mong, yan, look at you, mukha kang basang sisiw na sising-sisi dahil nahuli ang iyong kalandian. Ginamit lang niya ang pera ni Mateo para magmukhang mabuti, pero sa loob pala ay nabubulok ang kanyang kaluluwa. Dagdag ng isa pang babae sa gilid habang nagtatapon ng maruming tubig mula sa isang timba patungo sa direksyon ni Thonglok. Tumatalsik ang putik sa laylayan ng kanyang blusa, ngunit hindi gumagalaw si Thonglok. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang buong katawan, hindi dahil sa lamig ng madaling araw, kundi dahil sa bigat ng hiya na ipinapasan sa kanya ng mundong dati ay kanyang kanlungan. Ang bawat bulong ay tila isang latay sa kanyang likuran. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ipaliwanag na siya ang ninakawan ng kinabukasan ng pag-ibig at ng dangal. Ngunit sa harap ng mga taong uhaw sa iskandalo, ang katotohanan ay isang boses na walang nakikinig. Umalis ka na rito bago pa namin tawagin ang mga tanod. Hindi namin kailangan ng isang magnanakaw at taksil sa Balantak. Sigaw muli ni Maring habang dinuduro ang kanyang mukha. Sa gitna ng kaguluhan, isang matandang kamay ang marahang pumatong sa balikat ni Thonglok. Si Lolo Ben, ang mangingisdang matagal na niyang tinutulungan,
ay nakatayo sa kanyang tabi. Ang kanyang mukha ay puno ng kulubot ngunit ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng isang uri ng kapayapaan na wala sa iba. Halika na anak. Huwag mong ubusin ang iyong hininga sa mga taong ang naririnig lamang ay ang sarili nilang ingay, malumanay na sabi ni Lolo Ben. Dinala siya ng matanda sa isang maliit at abandonadong dampa sa dulo ng dalampasigan malayo sa mapanghusgang mga mata ng bayan. Ang dampa ay amoy tuyong kawayan at alat ng dagat ngunit para kay Tonglok, iyon ang pinakaligtas na lugar sa buong mundo sa sandaling iyon. Pagpasok nila kinuha ni Lolo Ben ang isang lumang tuwalya mula sa isang sabitang gawa sa kuko ng alimango. Inabot niya ito kay Tonglok. Ang tuwalya ay magaspang at may mantsa ng katandaan, ngunit ito ay mainit at tuyo. Punasan mo ang iyong sarili, Tonglok. Ang tubig ng dagat ay kayang linisin ang katawan, ngunit ang luha lamang ang kayang maghugas sa sugat ng puso. Nanginginig ang mga kamay ni Tonglok habang tinatanggap ang tuwalya. Ang simpleng pagkilos na yon, ang pag-abot ng isang tuyong tela, ay nagpabagsak sa huling pader ng kanyang katatagan. Napasandal siya sa dingding na kawayan at doon sa dilim ng madaling araw ay hinayaan niyang dumaloy ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Hindi siya humihikbi ng malakas. Ang kanyang pag-iyak ay isang tahimik na pagyanig ng balik at isang pagbasag ng espiritu na tanging ang dagat lamang ang nakakasaksi. Bakit nila ginagawa ito, Lolo? Bakit ang daling maniwala sa masamang balita kaysa sa 7 taon kong pagpapakita ng kabutihan? Bulong niya sa gitna ng kanyang pag-iyak. Dahil ang katotohanan ay madalas na nakakasilaw, anak. At ang mga tao mas gusto nilang manatili sa dilim ng tsismis dahil doon ay nararamdaman nilang mas mataas sila kaysa sa iba, sagot ni Lolo Ben, habang nagsisindi ng isang maliit na lampara. Nang sumapit ang umaga ang liwanag, ay hindi nagdala ng kaginhawaan. Isang bata ang dumaan sa harap ng dampa at nag-iwan ng isang gusot na dyaryo na nakuha niya sa kalsada. Pinulot ito ni Tonglok ng may halong kaba. Sa unang pahina ng lokal na pahayagan bumungad sa kanya ang isang malaking litrato. Iyon ay siya nakunan ng kamera habang inaalalayan si Lolo Ben sa likod ng palengke ilang linggo na ang nakalilipas. Ang anggulo ng pagkakuha ay tila nagpapakita ng isang malisyosong tagpo. Ang headline ay kasing talas ng isang patalim, asawang magnanakaw ng abogado huli sa akto ng pagtataksil. Nanlamig ang mga daliri ni Tonglok. Hindi ito isang aksidente. Ang pagkakaayos ng mga salita ang tiempo ng paglabas ng balita lahat ay planado. May isang taong sumusubaybay sa bawat galaw niya noon pa man. May isang taong kumuha ng litratong ito na may layuning wasakin siya ng husto. Sino ang may hawak ng kamera sa mga sandaling iyon? Sino ang taong pinagkakatiwalaan niya na may kakayahang manaksak mula sa dilim? Habang tinititigan niya ang kanyang sariling mukha sa dyaryo, naramdaman ni Tonglok ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Ang laban na akala niya ay sa pagitan lamang nila ni Mateo ay meron pa palang isang mas malalim at mas madilim na bahagi na hindi pa niya natutuklasan. Pasensya na, Tonglok. Kailangan ko lang talagang iligtas ang anak ko. Masisisi mo ba ang isang ina na gagawin ang lahat para sa kanyang dugot laman? Ang mga salitang ito mula kay Esmeralda ay mas matalas pa sa kutsilyong ginagamit sa paglilinis ng isda. Nakatayo si Tonglok sa madilim na sulok sa likod ng bilihan ng mga tuyong pusit ang lugar na dati ay saksi sa kanilang mga tawa at pangarap bilang magkaibigang turingan ay magkapatid. Ngunit ngayon ang hangin sa pagitan nila ay naging kasing baho ng nabubulok na basura. Tiningnan ni Tonglok ang mga kamay ni Esmeralda. Ang mga daliring dati ay kasing gaspang ng sa kanya dahil sa pagtatrabaho ay may suot na ngayong bagong gintong singsing. Isang kumikinang nakatibayan ng isang kasunduang nabuo sa likod ng kanyang pagdurusa. Sa kabilang kamay ni Esmeralda ay ang maliit na kulay itim na SD card, ang tanging alas na hawak ni Tonglok para patunayan na ang kanyang biyenan mismo ang naglagay ng kwintas sa ilalim ng kanyang unan. Esme, ibinigay ko sa iyo ang tiwala ko. Ibinigay ko sa iyo ang tanging paraan para malinis ang pangalan ko. Bulong ni Tonglok, ang boses niya ay halos malunod sa ingay ng mga kuliglig sa paligid. Naalala mo ba noong wala kayong makain? Kalahati ng huli kong isda ibinigay ko sa inyo. Noong may sakit ang anak mo, ako ang nagpuyat para bantayan siya para makapagpahinga ka. Ganun ba kadali para sa iyo
na ibenta ang pagkakaibigan natin. Hindi ito tungkol sa pagkakaibigan, Thonglok. Tungkol ito sa sikmura ni Mta. Bulyaw ni Esmeralda bagaman ang kanyang mga mata ay pilit na umiiwas. Binayaran ni Mateo ang lahat ng utang ni Junior sa sugal. Binigyan niya kami ng pagkakataon na makaalis sa bahong ito. Ikaw ano ang maibibigay mo sa akin? Kahit sarili mong dangal, hindi mo maipagtanggol. Naramdaman ni Thonglok ang malamig na paggapang ng kawalan ng pag-asa sa kanyang kalamnan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala na wala na siyang matatakbuhan. Ang taong itinuring niyang sandigan ay siya palang magtutulak sa kanya sa bangin. Ang hapdi ay hindi na lamang dahil sa pagtataksil ni Mateo, kundi dahil sa pagguho ng huling muog ng kanyang pananalig sa kabutihan ng tao. Ibigay mo na sa akin yan, Esme. Parang awa mo na, pagmamakaawa ni Thonglok ang kanyang mga kamay, ay nakalahad nanginginig sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste. Nag-aalangan na iniabot ni Esmeralda ang SD card. Ngunit bago pa ito mahawakan ni Thonglok, mabilis na binawi ni Esmeralda ang kanyang kamay nang makarinig sila ng tunog ng paparating na sasakyan, ang marangyang itim na SUV ni Mateo. Huli na, Thonglok. Nagawa ko na ang kailangan kong gawin. Mabilis na sabi ni Esmeralda habang mabilis na naglakad palayo, tila tinatakasan ang sarili niyang konsensya. Naiwan si Thonglok na nakatayo sa dilim habang ang sasakyan ni Mateo ay dahan-dahang huminto sa tapat niya. Bumukas ang bintana at lumitaw ang mukha ni Mateo na may bakas ng isang mapaglarong ngiti. Sa kanyang mga daliri, lalaro-laro ang isang kulay itim na SD card, ang tunay na SD card. Naghahanap ka ba ng ebidensya, mahal kong asawa? Tanong ni Mateo, ang bawat salita ay may halong pangungutya. Sayang. Ang ibinigay ni Esmeralda sa iyo ay isang pirasong plastik na walang laman. Gaya ng buhay mo ngayon, walang silbi at hungkag. Hindi makapagsalita si Thonglok. Ang kanyang lalamunan ay tila sinakal ng isang invisible na kamay. Tiningnan niya ang maliit na bagay na hawak ni Mateo. Doon nakatago ang video ng panlilinlang ni Doña Consuela. Doon nakatago ang kanyang kalayaan. At sa isang iglap nakita ni Thonglok kung paano idiniin ni Mateo ang kanyang hinlalaki sa card hanggang sa marinig ang mahinang pagputok ng plastik na nabasag sa ilalim ng puwersa ng kanyang kamay. Wala nang ebidensya, Thonglok. Wala nang naniniwala sa iyo. Bukas sa preliminary hearing, titiyakin ko na ang susunod mong titirhan ay ang selda na nararapat para sa isang magnanakaw na gaya mo. Wika ni Mateo, bago mabilis na pinasibad ang sasakyan, nag-iiwan ng usok at alikabok na pumasok sa mga mata at baga ni Thonglok. Napaluhod si Thonglok sa lupang may halong langis at dumi ng palengke. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa lupa, tila gustong kumapit sa natitirang piraso ng kanyang mundo. Ang lahat ng kanyang pinaghandaan ay naglaho na parang bula. Wala na ang card, wala na ang kaibigan, at bukas baka wala na rin ang kanyang kalayaan. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, naramdaman niya ang isang presensya sa likuran niya. Hindi ito ang amoy ni Lolo Ben, kundi isang amoy ng mamahaling pabango na may halong amoy ng lumang papel at kapangyarihan. Isang sapatos na gawa sa balat ng hayop ang huminto sa tapat ng kanyang mga mata na puno ng luha. Kailangan mo ba ng tulong para wasakin ang taong nagwasak sa iyo? Isang baritonong boses ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Tumingala si Thonglok at nakita ang isang lalaking nakatayo sa ilalim ng anino ng isang puno ng nara. Hindi niya makita ng malinaw ang mukha nito, ngunit ang ningning ng mga mata nito ay tila nag-aalok ng isang kasunduan na mas mapanganib pa sa kamatayan. Sino ang estrangherong ito na lumitaw sa pinakamadilim na sandali ng kanyang buhay? At anong kapalit ang hihingin nito para sa isang pagkakataong makabangon mula sa putikan tiyan-tiyan? Huwag mong kalimutan, Thonglok, na kung wala ako mananatili kang isang malansang mangingisda sa pampang na ito habang buhay. Ang sakripisyo mo, trabaho mo yun bilang asawa. Huwag mo akong singilin na parang may utang ako sa iyo. Ang mga salitang iyon ni Mateo mula sa kanilang huling pagtatalo bago ang pirmahan ng diborsyo ay tila isang sirang plaka na paulit-ulit na tumititig sa utak ni Thonglok. Nakaupo siya sa sahig ng dampa ni Lolo Ben habang pinagmamasdan ang kanyang sariling mga palad sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan na sumisilip sa siwang ng bubong. Ang kanyang mga kamay ay magaspang may mga kalyo mula sa paghila ng lambat at may maliliit na pilat mula sa mga tinik ng isda
na tila naging permanenteng bahagi na ng kanyang balat. Bawat kalyo ay may kwento, bawat pilat ay may katumbas na halaga. Tumingin siya sa kanyang kanang hintuturo kung saan may isang mahabang peklat. Naalala niya ang gabing nakuha niya iyon. 3 taon na ang nakalilipas kailangan ni Mateo ng pambili ng mga mamahaling libro para sa bar exam. Wala silang pera noon. Nagpuyat si Thonglok sa palengke naglilinis ng daan-daang kilo ng bangus hanggang sa mamanhid ang kanyang mga daliri at hindi niya namalayan ang pagbaon ng matalas na kutsilyo sa kanyang laman. Hindi siya huminto. Binalot niya lang ng basahan ang sugat at itinuloy ang pagtatrabaho dahil iniisip niya ang pangarap ni Mateo. Para sa atin ito, Thonglok. Pag naging abogado na ako, ipapasyal kita sa ibang bansa. Hindi mo na kailangang humawak ng malansang isda, pangako ni Mateo noon habang hinahalikan ng kanyang mga sugatang kamay. Isang mapait na ngiti ang kumawala sa mga labi ni Thonglok. Ang mga pangakong iyon ay tila mga bula na pumutok sa harap ng katotohanan. Binili niya ang bawat pahina ng mga libro ni Mateo gamit ang kanyang dugo at pawis, ngunit ang mga pahina ring iyon ang nagturo kay Mateo kung paano siya tatalunin sa ilalim ng batas. Ang bawat sentimo na itinabi niya kahit siya mismo ay hindi kumakain ng sapat ay naging puhunan ni Mateo para bumili ng suit na gagamitin nito sa pagtataboy sa kanya. Thonglok anak, bakit hindi ka pa natutulog? Tanong ni Lolo Ben na kapapasok lang sa dampa, dala ang isang tasa ng mainit na tsa na gawa sa luya. Iniisip ko lang po, Lolo. Yung kwintas na isinangla ko noong unang taon ni Mateo sa law school, mahinang sagot ni Thonglok. Iyon lang ang tanging alaala ko mula sa aking ina. Sinabi ni Mateo noon, natutulungan niya akong mabawi iyon kapag may trabaho na siya. Pero noong nakaraang buwan nalaman ko na tinubos niya pala iyon nang hindi ko alam para lang ibigay kay Doña Consuela bilang regalo. Naramdaman ni Thonglok ang paninikip ng kanyang dibdib. Ang pagmamahal na ibinigay niya ay naging tila isang utang na kinalimutan na ng nangutang. Ang lahat ng kanyang pagtitiis, ang pagtitipid sa sariling pangangailangan, ang pagtatrabaho kahit may sakit ang paglunok ng kanyang pride sa harap ng mapang-aping biyenan, lahat ng iyon ay itinuring ni Mateo na obligasyon lamang. Ang sakripisyo kapag hindi kinilala ay nagiging parang isang mabigat na tanikala, buntong hininga ni Lolo Ben. Ngunit tandaan mo, ang gintong sinubok sa apoy ay lalong nagniningning. Ang lahat ng ibinigay mo sa kanya ay hindi nawala, Thonglok. Nanatili iyon sa iyong pagkatao bilang lakas. Tumayo si Thonglok at lumapit sa bintana, tinitingnan ang dagat na tahimik sa ilalim ng dilim. Naalala niya ang isang particular na gabi noong nag-aaral pa si Mateo. Naubusan sila ng panggatong at ilaw. Ginamit ni Thonglok ang kanyang mga huling ipon para bumili ng gasera para lang makapag-aral si Mateo, habang siya ay nakaupo sa dilim nakikinig sa tunog ng paglipat ng mga pahina. Sa bawat paglipat ng pahina ni Mateo, nararamdaman ni Thonglok na mas lumalapit sila sa kanilang pangarap. Hindi niya akalain na bawat pahinang iyon ay unti-unti palang pumuputol sa kanilang koneksyon. Sa sandaling iyon, ang estrangherong si Esteban, na kanina pa naghihintay sa labas ng dampa, sa ilalim ng anino, ay dahan-dahang lumabas. Ang liwanag ng buwan ay tumama sa kanyang mukha na nagpapakita ng isang malamig, ngunit determinadong ekspresyon. Ang mga piklat sa kamay mo, Thonglok, hindi iyan tanda ng kahinaan. Wika ni Esteban, ang kanyang boses ay tila may kasamang kakaibang otoridad. Iyan ang listahan ng lahat ng ninakaw niya sa iyo, at narito ako para tulungan kang singilin siya ng may kasamang interes. Tiningnan ni Thonglok ang estranghero. Bakit mo ito ginagawa? Anong alam mo sa sakit na nararamdaman ko? Alam ko ang pakiramdam ng mawalan ng lahat dahil sa pamilyang Mateo. Sagot ni Esteban, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa nakatagong puot. Ang hustisya sa bansang ito ay parang dagat pabor sa malalaking barko at malupit sa maliliit na bangka. Pero kung sasama ka sa akin, gagawin nating tsunami ang maliit mong bangka na wawasak sa kanilang lahat. Natahimik si Thonglok. Ang kanyang puso ay naglalaban ng takot sa hindi kilalang lalaki at ang nag-aalab na pagnanais na mabawi ang kanyang dangal. Sa layo narinig niya ang malakas na hiyawan at tawanan mula sa mansyon ni Mateo, kung saan nagaganap ang isang marangyang selebrasyon. Ang tunog ng kanilang kaligayahan ay tila isang malakas na sampal sa kanyang mukha. Anong kailangan kong gawin? Tanong ni Thonglok, ang kanyang boses
ay naging matigas at pinal. Ngumiti ng bahagya si Esteban, isang ngiting hindi mo malaman kung dapat mong pagkatiwalaan. Kailangan mo munang tanggapin na ang Thonglok na nagmahal kay Mateo ay patay na. At ang Thonglok na haharap sa kanila bukas ay ang bagyong hindi nila kailanman inasahan. Bago pa makasagot si Thonglok, may isang mabilis na anino ang dumaan sa harap ng dampa, kasabay ng isang mahinang tunog ng pagbagsak ng isang bagay sa buhanginan. Isang puting sobre na may selyo ng korte, isang subpina, isang utos na humarap sa preliminary hearing bukas ng umaga. Ngunit ang nakasulat sa labas ng sobre ay hindi ang kanyang pangalan bilang biktima, kundi bilang ang akusado. Tila naging yelo ang dugo ni Thonglok habang hawak ang puting sobre sa ilalim ng malamlam na liwanag ng gasera. Ang mga titik na nakalimbag sa papel ay malinaw at malupit siya, ang biktima ang siyang nakasuhan. Ang bawat salita ay parang isang sampal na hindi tumitigil sa pag-alingaw-ngaw sa loob ng maliit na dampa ni Lolo Ben. Huwag mong hayaang lamunin ka ng takot dahil lamang sa isang pirasong papel, Thonglok. Iyan ang gusto nila, ang makita kang nanginginig bago pa man magsimula ang laban. Ang boses ni Esteban ay marahan, ngunit puno ng awtoridad habang papalapit siya kay Thonglok. Sa pagkakataong ito, mas malinaw na ang kanyang mukha. Mayroon siyang mga matang tila nakakita na ng libu-libong bagyo at isang panga na laging nakakuyom, tila may itinatagong matinding galit sa likod ng kanyang formal na anyo. Bakit, Fatima? Bakit nila ginagawa ito? Tanong ni Thonglok, ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid. Ninakaw na nila ang 7 taon ko ngayon ba? Ay pati ang hininga ko ay gusto rin nilang kunin. Dahil ang batas ay sandata ni Mateo. Sagot ni Esteban habang kinukuha ang sobre mula sa nanginginig na kamay ni Thonglok. Siya ang humahawak ng pluma, kaya siya ang sumusulat ng kwento. At sa kwento niya, ikaw ang kontrabida. Ngunit nakalimutan niya ang isang bagay, ang bawat kwento ay may pagkakataong mabago ang dulo. Inilabas ni Esteban ang isang makapal na folder mula sa kanyang mamahaling bag. Ako si Esteban, sabihin na nating isa akong tao na matagal nang naghihintay na makitang gumuho ang turing binuo ni Mateo at ng kanyang ina. Mayroon akong mga impormasyon tungkol sa mga illegal na transaksyon ni Doña Consuela sa bangko, ngunit kailangan ko ng isang tao na nasa loob ng kanilang mundo para tuluyang mapabagsak ang kanilang kuta. Kailangan kita, Thonglok. Tumingin si Thonglok sa mga mata ni Esteban. Isa ka bang lunas o isa ka ring laso na tatapos sa akin? Ano ang garantiya ko na hindi mo rin ako itatapon kapag nakuha mo na ang gusto mo? Bahagyang lumapit si Esteban, sapat na para maamoy ni Thonglok ang amoy ng mamahaling tabako at lumang aklat na tila bahagi na ng pagkatao nito. Walang garantiya sa mundong ito, Thonglok. Ang tanging mayroon ka ngayon ay ang pagpipilian, ang mabulok sa kulungan dahil sa kasalanang hindi mo ginawa o ang sumama sa akin at gawin nating impyerno ang buhay ng mga taong umapi sa iyo. Isang desisyon, Thonglok. Isang hakbang patungo sa iyong kaligtasan o sa iyong tuluyang paglubog habang nagaganap ang pag-uusap na ito. Sa kabilang dako ng bayan sa loob ng marangyang mansyon ng mga Mateo, ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling wine at pabango. Nakaupo si Doña Consuela sa kanyang mahabang sofa habang hinahaplos ang kanyang mga daliring puno ng alahas. Sa harap niya si Mateo ay abala sa pag-aayos ng kanyang mga papeles para sa hearing bukas. Siguraduhin mong hindi na siya makakabangon, Mateo. Wika ni Doña Consuela, ang boses ay puno ng kamandag. Ang mga taong tulad niya ay parang damo kapag hindi mo binunot hanggang ugat, babalik at babalik para sirain ang iyong magandang hardin. Ipakita mo sa buong balantak kung ano ang nangyayari sa mga taong nangangahas na pagnakawan tayo. Huwag kang mag-alala, Mama, sagot ni Mateo, nang hindi tumitingin. Ang lahat ng ebidensya ay pabor sa atin. Bukas sa harap ng korte tatapusin ko ang pangalang Thonglok sa bayang ito. Magiging isang masamang panaginip na lamang siya na mabilis na makakalimutan. Bumalik ang eksena sa dampa ni Lolo Ben. Huminga ng malalim si Thonglok, ang kanyang dibdib ay sumisikip sa bigat ng bawat sandali. Tumingin siya kay Lolo Ben na tahimik na nagbabantay sa gilid at pagkatapos ay muling lumingon kay Esteban. Gagawin ko. Matatag na sabi ni Thonglok, ang kanyang mga mata ay nagsimulang magkaroon ng bagong uri ng ningning, isang ningning na hindi galing sa luha, kundi sa apoy ng determinasyon.
Gagawin ko ang lahat para malinis ang pangalan ko. Pero tandaan mo, Esteban, kung susubukan mo rin akong saktan, titiyakin ko na kasama kitang lulubog sa ilalim ng dagat. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Esteban. Iyan ang tonglok na kailangan ko. Maghanda ka. Bukas hindi ka haharap sa korte bilang isang biktima. Haharap ka bilang isang bagyo. Bago lumisan si Esteban, may iniwan siyang isang maliit na recorder sa ibabaw ng lamesa. Pakinggan mo iyan bago ka matulog. Isang regalo para sa iyong pananahimik. Nang makaalis si Esteban, nanginginig na pinindot ni Thonglok ang play button. Ang boses na lumabas mula sa recorder ay kasing linaw ng kristal ang boses ni Mateo, nakikipag-usap sa isang hindi kilalang babae, pinagtatawanan ang sakripisyo ni Thonglok at nagpaplano kung paano hahatiin ang mga ari-ariang kinuha nila sa kanya. Ngunit ang huling pangungusap sa recording ang nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Thonglok. Isang pangalan ang binanggit ni Mateo, isang pangalan na hindi niya inaasahang marinig sa ganoong sitwasyon, ang pangalan ng kanyang sariling ina na matagal nang pumanaw. Anong kinalaman ng kanyang ina sa kasamaang ginagawa ni Mateo? At ano ang itinatagong sikreto ng pamilya Mateo na tila konektado sa kanyang sariling dugo? Ang kapal din ng mukha mong lumapit sa altar, no? Akala mo ba ay mahuhugasan ng mga dasal ang dumi ng iyong pagnanakaw, Thonglok? Ang bahay ng Diyos ay para sa mga banal, hindi para sa mga katulad mong amoy isda na kriminal pa. Ang boses ni Doña Consuela ay parang hagupit ng latigo sa gitna ng katahimikan ng simbahan ng Balantak. Nakatayo siya sa harap ng imahe ng mahal na birhen, suot ang isang mamahaling itim na belo na tila isang korona ng kabanalan. Ang bawat salita niya ay bumabaon sa dibdib ni Thonglok, mas masakit pa kaysa sa malamig na semento kung saan siya nakaluhod. Dahan-dahang tumayo si Thonglok. Hawak niya sa kanyang nanginginig na kamay ang isang lumang rosaryo, ang tanging pamanang iniwan ng kanyang ina. Pumunta siya rito hindi para humingi ng tawad sa kasalanang hindi niya ginawa, kundi para hanapin ang kapayapaang pilit na kinukuha sa kanya. Ngunit tila kahit ang langit ay may harang kapag ang kalaban mo ay ang mga taong nagmamay-ari ng mga upuan sa unahan. Naparito ako para magdasal, Doña Consuela, hindi para makinig sa inyong mga paratang. Mahinang sagot ni Thonglok, pilit na pinapatatag ang kanyang boses. Dasal o hidya, huwag mo kaming lokohin. Tumawa ng mahina ang matanda, isang tunog na kasing talas ng kalansing ng kanyang gintong pulseras. Ginagawa ko lang ang nararapat. Ang pagpapakulong sa iyo ay isang gawa ng awa para matuto kang mamuhay ng may dignidad kahit sa loob ng selda. At huwag mong gamitin ang rosaryong yan. Nakakahiya sa alaala ng nanay mo na isang hamak na labandera namin noon. Alam mo ba kung bakit siya namatay na mahirap? Dahil tulad mo, may malilikot din siyang kamay. Naramdaman ni Thonglok ang biglang paghinto ng pintig ng kanyang puso. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila niyanig ng isang malakas na lindol. Ang kanyang ina, ang babaeng nagturo sa kanya ng katapatan, ay idinadamay sa dumi ng pamilya Mateo. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa mga butil ng rosaryo hanggang sa maramdaman niya ang sakit ng kahoy na bumaon sa kanyang palad. Huwag ninyong madungis-dungisan ang pangalan ng nanay ko. Wika ni Thonglok, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mag-apoy sa ilalim ng mga luhang hindi niya hinayaang pumatak. Alam ninyo ang totoo. Alam ninyong kayo ang may utang sa amin, hindi kami sa inyo. Utang, my God, the audacity. Lumapit si Doña Consuela sapat na para maamoy ni Thonglok ang amoy ng insenso at mamahaling pabango na tila sumasakal sa hangin. Kami ang nagpakain sa iyo. Kami ang nagpaaral sa anak ko na siyang bumuhay sa iyo ng 7 taon. You are a parasite, Thonglok. At ang mga parasite dinidestino sa dapat nilang kalagyan. Do you really think that recorder you heard will save you? It's just a piece of noise kasing walang silbi ng buhay mo. Tinalikuran siya ni Doña Consuela at marahang lumuhod sa pews nag-aanyong isang banal na deboto habang ang mga sacristan ay nagsisimulang maglakad para sa misa. Ang miro ng mga tao sa paligid, ang mga marites na kanina pa nakikinig, ay nagsimulang magbulungan, ang kanilang mga mata ay tila mga palasong tumatama sa likod ni Thonglok. Lumabas si Thonglok ng simbahan, ang kanyang mga binti ay tila gawa sa papel. Ang sikat ng araw sa labas ay napakaliwanag, ngunit para sa kanya ang mundo ay nababalot ng isang makapal at madilim na ulap. Ang bawat hininga niya
ay may kasamang hapdi isang pakiramdam na tila may libu-libong karayom na nakatusok sa kanyang baga. Bakit kailangang maging ganito? Kalupit ang mundo sa mga taong wala ng ibang sandata kundi ang katotohanan. Bakit ang mga taong may suot na maskara ng kabanalan ang siyang may hawak ng kapangyarihang durugin ang mga tulad niya? Sa di kalayuan nakita niya si Esteban na nakasandal sa kanyang itim na sasakyan, pinagmamasdan siya mula sa malayo. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nagsasabing, "Sinabi ko na sa'yo." "Narinig mo ba ang sinabi niya tungkol sa nanay ko?" tanong ni Thonglok. Nang makalapit siya, ang kanyang boses ay nanginginig sa puot. "Iyon ang paraan nila, Thonglok. Sisirain nila ang nakaraan mo para wala kang panghahawakan sa hinaharap," sagot ni Esteban habang binubuksan ang pinto ng sasakyan. Pero may isang bagay na hindi alam ni Doña Consuela. Ang nanay mo ay hindi namatay dahil sa sakit. Namatay siya dahil may hawak siyang isang dokumento na kayang magpabagsak sa buong pamilya Mateo 30 taon na ang nakalilipas. At ang dokumentong iyon ay hindi nila nahanap. Napatigil si Thonglok. Ang rosaryo sa kanyang kamay ay tila naging mabigat. Tiningnan niya ang krus na nakasabit sa dulo nito at napansin ang isang maliit na siwang sa likod ng kahoy na krus. Isang bagay na hindi niya napansin sa loob ng maraming taon. Saan nagtatapos ang kasinungalingan? At saan nagsisimula ang sikretong itinago ng kanyang ina sa loob ng isang rosaryo? At kung mahanap man niya ang katotohanan, handa ba siyang harapin ang katotohanan na ang kanyang buong buhay ay isang malaking paghihiganti na hindi pa niya nasisimulan? Ito na ang huling pagkakataon na apak ang iyong maruruming paa sa lupang ito, Thonglok. Tandaan mo, ang anino ng isang magnanakaw ay hindi kailanman magiging bahagi ng liwanag ng mansyong ito. Ang boses ni Mateo sa kanyang alaala ay tila isang malupit na sumpa habang nakatayo si Thonglok sa labas ng mataas na gate ng mansyon ng mga Mateo. Ang gabi ay madilim at ang hangin ay may dalang lamig na tumatagos hanggang sa kanyang mga buto. Nakasuot siya ng isang itim na jacket na may hood, pilit na itinatago ang kanyang mukha mula sa mga security camera na dati ay siya mismo ang nagpalagay para sa seguridad ng kanyang asawa. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang susi mula sa kanyang bulsa, ang ekstrang susi ng pintuan sa likod malapit sa kusina. Ito ang susi na nakalimutan nilang bawiin nang kaladka rin siya palabas noong nakaraang gabi. Habang ipinapasok niya ang susi sa butas ng trangka, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga daliri. Ang tunog ng pag-ikot ng mekanismo ng kandado ay kasing hinalamang ng isang buntong hininga, ngunit sa pandinig ni Thonglok, ito may tila isang malakas na pagsabog na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Pumasok siya sa loob. Ang amoy ng mansyon, isang timpla ng mamahaling lavender na pabango ni Doña Consuela, at ang amoy ng pinakintab na kahoy ay sumalubong sa kanya. Isang taon na ang nakalilipas, ang amoy na ito ay nagbibigay sa kanya ng katiwasayan. Ngayon ito ay amoy ng isang bitag. Kailangan kong mahanap ang vault sa library, bulong niya sa kanyang sarili. Nanatili siyang nakadikit sa pader, dahan-dahang binabagtas ang pasilyo. Ang bawat hakbang niya sa makinis na tiles ay walang tunog salamat sa kanyang lumang tsinelas na manipis na ang swelas. Narinig niya ang tawanan mula sa sala. Sumilip siya ng bahagya at nakita si Mateo na may hawak na baso ng alak habang kausap ang isang lalaking mukhang opisyal ng gobyerno. Sa tabi nila si Doña Consuela ay nakaupo na parang isang reyna, suot ang kwintas na ibinintang sa kanya. "Attorney Mateo, bilib talaga ako sa iyo. Napakalinis ng pagkakaayos ng lahat. Ang mga ebidensya laban sa asawa mo ay walang butas," wika ng lalaki. "It's just business, Commissioner. Sa batas ang emosyon ay walang lugar. At ang babaeng iyon, she was just a stepping stone that I had to step on eventually," sagot ni Mateo, sabay tungga ng kanyang alak. Ang bawat salita ni Mateo ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa natitirang pag-asa sa puso ni Thonglok. Hindi lang siya itinakwil. Siya ay ginamit na parang isang kasangkapan na matapos mapakinabangan ay itatapon na lamang sa basurahan. Napakuyom ang kanyang palad at ang kanyang mga kuko ay bumaon sa balat. "Hayop ka, Mateo," sa loob-loob niya. Nang masigurong abala ang mga ito, mabilis siyang umakyat patungo sa library sa ikalawang palapag. Ang silid ay puno ng mga aklat na siya ang nag-ayos. Noong nagre-review pa si Mateo,
Alam niya ang bawat sulok nito. Lumapit siya sa isang malaking painting ng isang tanawin sa dagat, isang painting na siya rin ang bumili sa isang charity auction gamit ang kanyang ipon. Sa likod ng painting ay ang maliit na vault. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang inilalagay ang code. Sinubukan niya ang petsa ng kanilang kasal. Maling code. Sinubukan niya ang kaarawan ni Mateo. Maling code. Sa huling pagkakataon, sinubukan niya ang petsa kung kailan siya unang nagdala ng malaking halaga ng pera mula sa palengke para sa matrikula nito. Tumunog ang maliit na mekanismo at dahan-dahang bumukas ang pinto ng vault. Ngunit sa halip na ang SD card ang makita niya sa ibabaw, ang bumungad sa kanya ay isang lumang sobre na kulay dilaw, may tatak ng isang law firm na matagal nang sarado. Sa tabi nito ay ang kanyang lumang rosaryo, ang rosaryong kinuha ni Mateo sa kanya noong gabi ng kanilang pag-aaway. Binuksan niya ang sobre. Ang mga papel sa loob ay hindi tungkol sa kanya. Ito ay mga dokumento ng pagmamay-ari ng isang malawak na lupain sa balantak mga lupain na dati ay pag-aari ng kanyang pamilya bago sila naghirap. Nakasaad doon ang isang pirma na pamilyar sa kanya, ang pirma ng kanyang yumaong ina, ngunit sa tabi nito ay ang pirma ng ama ni Mateo bilang witness at beneficiary. Hindi ito totoo, bulong ni Thonglok habang binabasa ang mga petsa. Ang kanyang pamilya ay hindi naghirap dahil sa malas. Sila ay ninakawan. Ang pamilya Mateo ay yumaman gamit ang lupang ninakaw sa kanyang ina habang ito ay may sakit at walang malay. Biglang bumukas ang lahat ng ilaw sa library dahilan upang mapikit si Thonglok sa biglang silaw. Beautiful discovery, isn't it? Nakakaantig ng puso na malaman mong ang lupang tinatayuan mo ngayon ay sa'yo dapat, Thonglok. Napatayo ng tuwid si Thonglok at hinarap ang pintuan. Doon ay nakatayo si Mateo, nakasandal sa hamba ng pinto, habang sa likuran niya ay dalawang armadong gwardya. Ang kanyang ngiti ay hindi na ngiti ng isang asawa, kundi ngiti ng isang mga ngaso na nahuli na ang kanyang biktima sa bitag. Mateo, pinatay niyo ba ang nanay ko para sa lupang ito? Ang boses ni Thonglok ay puno ng puot, ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding galit. O Thonglok, napakadramatiko mo. Ang nanay mo ay mahina at sa mundong ito, ang mahihina ay dapat nang mawala para sa ikauunlad ng mga malalakas. Wika ni Mateo habang dahan-dahang lumalapit. Inagaw niya ang dokumento mula sa kamay ni Thonglok. Salamat sa paghahanap nito para sa akin. I was planning to shred this anyway, pero mas masarap sa pakiramdam na ikaw mismo ang nakakita bago ito mawala habang buhay. Hindi mo magagawa yan, alam na ni Esteban ang lahat, sigaw ni Thonglok. Tumawa ng malakas si Mateo, isang tunog na kasing lamig ng kamatayan. Esteban, ang akala mo ba ay ililigtas ka niya? Si Esteban ay isang aso na gutom sa paghihiganti at ginagamit ka lang niya bilang pain. At ngayon, dahil pumasok ka rito ng illegal, meron na akong sapat na dahilan para mabulok ka sa kulungan bago ka pa makapagsalita. Sa isang kumpas ng kamay ni Mateo, hinawakan ng mga gwardya ang mga braso ni Thonglok. Sa pagkakataong ito, hindi lang siya hinila. Itinulak siya ng malakas dahilan upang tumama ang kanyang ulo sa gilid ng lamesa. Ang mundo ay nagsimulang uminog para sa kanya. Ang huling nakita niya ay ang imahe ni Mateo na hawak ang isang lighter, dahan-dahang inilalapit ang apoy sa dokumento ng kanyang ina. Goodbye, Thonglok. Welcome to your new home. Sa seldang walang bintana, ang huling narinig niyang salita bago siya tuluyang mawalan ng malay habang kinakaladkad palabas ng library. Ngunit sa gitna ng kanyang papalayong malay, naramdaman ni Thonglok ang rosaryo na nananatiling nakakuyom sa kanyang kaliwang palad. Isang bagay na hindi napansin ni Mateo. Isang maliit matigas na bagay na nakatago sa loob ng krus nito na bahagyang bumukas nang tumama siya sa lamesa. Ano ang sikretong itinatago ng krus na ito na kahit si Mateo ay hindi alam? At sapat ba ito para maging mitya ng kanyang pagbabalik mula sa impyernong pinagtapunan sa kanya? Dito ka nararapat, Thonglok, sa gitna ng dilim sa likod ng mga rehas, kung saan ang amoy ng lansa ay hinding-hindi mawawala. Ang boses ni Mateo ay tila nanggagaling sa kabilang dako ng isang mahabang lagusan, habang dahan-dahang nagkakaroon ng malay si Thonglok. Ang unang naramdaman niya ay ang matinding pintig sa kanyang sentido, kasunod ang malamig at malagkit na semento sa ilalim ng kanyang pisngi.
Amoy alikabok ihi at kalawang ang hangin. Nang buksan niya ang kanyang mga mata ang bumungad sa kanya, ay ang mga rehas na bakal na tila mga daliri ng isang higanting nakakulong sa kanya. Ito na ang dulo ng kanyang sakripisyo. Ang 7 taon ng pagtitinda ng isda ang mga gabing walang tulog para lang may maipambayad sa kuryente, habang nag-aaral si Mateo, lahat ng iyon ay nagdala sa kanya rito sa isang masikip na selda sa presinto ng Balantak. Dahan-dahan siyang umupo, ang bawat galaw ay may kasamang hapdi sa kanyang likuran. Sa kanyang kaliwang palad naramdaman niya ang matigas na bagay na mahigpit niyang hinahawakan. Ang lumang rosaryo. Nang tingnan niya ang krus nito, nakita niyang bahagyang nakabuka ang likuran ng kahoy. Sa loob nito may isang maliit at manipis na papel na nakatiklop ng maigi, tila isang lihim na matagal nang naghihintay na mabasa. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ang papel. Sa gitna ng malamlam na ilaw ng isang bumbilyang nagniningas sa labas ng selda, nabasa niya ang sulat kamay ng kanyang ina. Anak, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Huwag kang magtitiwala sa mga Mateo. Ang lupain ng ating pamilya ay hindi na isangla. Ito ay ninakaw. Ang ebidensya ay nasa ilalim ng ating lumang bangka sa loob ng isang selyadong banga. Iligtas mo ang ating dangal. Isang tahimik na hikbi ang kumawala sa mga labi ni Thonglok. Ang kanyang ina ay hindi namatay na may kasalanan. Namatay itong may dalang katotohanan na pilit na ibinaon ng mga taong itinuring niyang pamilya. Ang bawat patak ng luha na bumabagsak sa papel ay tila naghuhugas sa dumi ng mga paratang laban sa kanya. Naiyak ka ba dahil sa pagsisisi o dahil alam mong tapos na ang laro mo? Napatayo si Thonglok nang marinig ang tunog ng mga sapatos na huminto sa tapat ng kanyang selda. Si Mateo. Nakatayo ito roon, malinis ang suot at may hawak na folder. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng awa, tanging ang malamig na kalkulasyon ng isang abogadong sanay sa panlilinlang. Mateo, bakit bulong ni Thonglok ang kanyang boses ay naging matigas? Bakit kailangang pati ang alaala ng nanay ko ay sirain nyo? Hindi pa ba sapat na kinuha nyo ang buhay ko? Business is business, Thonglok. Sagot ni Mateo habang dahan-dahang nagsisindi ng sigarilyo kahit bawal ito sa loob. Ang pamilya mo ay naging hadlang sa pag-unlad ng amin. Ang lupaing iyon ang naging puhunan para maging abogado ako. So in a way, dapat kang magpasalamat. Kung hindi dahil sa nakaw na lupang iyon, wala kang asawang attorney ngayon. Wala akong asawa, Mateo. Ang nakikita ko rito ay isang kriminal na nagtatago sa likod ng barong. Sagot ni Thonglok, ang kanyang mga mata ay diretso sa mga mata ni Mateo. Tumawa ng mahina si Mateo, isang tunog na kasing talas ng kalansing ng mga susi ng gwardya. Matapang ka na ngayon, pero tignan natin bukas sa hearing. I have the police, the witnesses, and the law on my side. At ikaw, wala kang kahit ano. Pirmahan mo na ang confession na ito at titiyakin ko na hindi ka aabuti ng 10 taon sa loob. Just admit you're a thief and we can all move on. Hinding-hindi ko pipirmahan ang kasinungalingan mo. Wika ni Thonglok habang mas hinigpitan ang hawak sa lihim na papel ng kanyang ina. Then rot here, sabi ni Mateo, bago tumalikod at naglakad palayo. Ang tunog ng kanyang mga hakbang ay tila isang hatol na pinal. Nang mawala ang anino ni Mateo, muling lumitaw si Esteban mula sa kadiliman ng pasilyo. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang mga mata ay tila nagbabasa sa bawat galaw ni Thonglok. Narinig ko ang lahat, ani Esteban. Ang hearing bukas ay hindi tungkol sa katarungan, kundi tungkol sa kung sino ang mas magaling magtago ng baho. Pero ang papel na hawak mo, iyan ang susi na hindi nila inaasahan. Paano ako makakaalis dito? Paano ko kukunin ang ebidensya sa ilalim ng bangka kung nakakulong ako? Tanong ni Thonglok. Ang desperation ay muling bumabalot sa kanya. Lumapit si Esteban sa mga rehas, ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo kay Thonglok. Ang batas ay may butas, Thonglok. At bukas gagamitin natin ang butas na yon para palayain ka. Pero kailangan mong magtiwala sa akin. Ang impormasyong nasa papel na iyan, kailangan kong malaman ang bawat detalye. Tumingin si Thonglok kay Esteban. Ang mist of distrust ay nananatili sa kanyang isipan.
Kaibigan ba ito o isa ring mga ngaso na naghihintay ng tamang pagkakataon? Ngunit sa loob ng seldang ito, wala na siyang ibang pagpipilian. Ang ebidensya ay nasa pampang ng balantak. Simula ni Tonglok ang kanyang boses ay naging mabilis at seryoso. Pero mag-ingat ka, Esteban. Kapag nakuha mo ang banga, hawak mo na ang buhay ko. Isang mabilis na tunog ng pagbukas ng pinto sa dulo ng pasilyo ang nagpatigil sa kanilang pag-uusap. Isang gwardya ang papalapit, dala ang isang makalawang na tray ng pagkain na amoy panis. Kailangang umalis na ako, bulong ni Esteban. Maghanda ka, Tonglok. Bukas ang unang araw ng iyong pagbabalik. At titiyakin nating ang bawat luhang ibinagsak mo ay magiging dugo sa kanilang mga kamay. Habang pinapanood ni Tonglok ang pag-alis ni Esteban, naramdaman niya ang isang kakaibang katahimikan na bumabalot sa presinto. Isang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Napatingin siya sa kanyang mga kamay na madumi at may sugat. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, isang maliit na apoy ng pag-asa ang nagsimulang magalab. Ngunit sa labas ng bintana ng presinto, isang itim na sasakyan ang nakaparada. Sa loob nito, isang lalaki ang may hawak na binocular nakatitig sa direksyon ng selda ni Tonglok habang may kausap sa telepono. Nakausap na siya ni Esteban. Isagawa na ang plano. Siguraduhin niyo na hindi na makakarating ang bangka sa pampang bukas ng umaga. Sunugin ang lahat. Sino ang lalaking ito na tila alam ang bawat galaw ni Esteban? At mayroon pa bang matitirang katotohanan para kay Tonglok kung ang lahat ng ebidensya ay magiging abo? Bago pa man sumikat ang araw, sapain na. Sunog na ang lahat, Tonglok. Wala nang natitira sa pampang kundi ang abo ng iyong huling pag-asa. Ang boses ni Esteban ay bumasag sa katahimikan ng selda, kasing lamig ng hanging pumapasok sa pagitan ng mga rehas. Nakatayo siya sa harap ni Tonglok, ang kanyang mga mata ay tila dalawang uling na katatapos lang mamatay ang ningas. Ang balitang dala niya ay tila isang malakas na dagok na nagpabagsak sa natitirang lakas ng loob ni Tonglok. Napaupo si Tonglok sa malamig na semento, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang lumang rosaryo. Ang larawan ng lumang bangka sa kanyang isipan, ang bangkang saksi sa bawat patak ng kanyang pawis. Ang bangkang naging pundasyon ng mga pangarap ni Mateo ay unti-unting nilalamon ng apoy sa kanyang imahinasyon. Ang amoy ng nasusunog na kahoy at pintura ay tila pumasok sa loob ng kanyang ilong, bagaman siya ay nakakulong sa loob ng presinto. Paanong nangyari iyon? Sino ang gagawa nito? Tanong ni Tonglok, ang boses ay halos isang bulong na puno ng pait. Alam nila na nandoon ang katotohanan. Masyadong mabilis ang mga Mateo, Tonglok. Sagot ni Esteban habang mahigpit na humahawak sa mga rehas. Bago pa man makarating ang aking mga tauhan sa pampang, ang apoy ay kasing taas na ng mga puno ng niyog. Wala silang iniwan. Kahit ang banga sa ilalim ng buhangin tila naging biktima ng matinding init hanggang sa mabasag. Naramdaman ni Tonglok ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang bawat sakripisyo niya, ang bawat gabing tiniis niya ang hapdi ng alat sa kanyang mga sugat. Para lang makapag-aral si Mateo, lahat ng iyon ay nauwi sa abo. Ang lansa ng isda na dati niyang ikinahihiya ay naging amoy ng kamatayan ng kanyang dangal. Isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang dibdib, tila may isang matalim na kuko na kumakamot sa kanyang puso. Ito na ba ang katapusan, Esteban? Tanong niya habang ang isang mainit na luha ay dahan-dahang gumulong sa kanyang maduming pisngi. Wala na akong ebidensya. Wala nang maniniwala sa akin bukas sa korte. Mananalo na naman sila. Tumitig ng matagal si Esteban kay Tonglok. Sa pagkakataong ito, may kakaibang emotion sa kanyang mga mata, isang halo-halong awa at isang nakatagong plano na hindi pa niya lubos na inilalantad. Sa tingin mo ba ay hahayaan ko silang manalo ng ganoon kadali? Wika ni Esteban, ang kanyang boses ay naging malalim at puno ng misteryo. Ang apoy ay pwedeng sumunog ng kahoy, pero hindi nito kayang sunugin ang mga multo ng nakaraan. Meron akong nahanap sa paligid ng sunog, isang bagay na hindi nila napansin sa gitna ng kanilang pagmamadali. Inilabas ni Esteban ang isang maliit na piraso ng metal mula sa kanyang bulsa. Ito ay isang locket na may inisyal na CM. Itim na ito dahil sa usok, ngunit ang ningning ng ginto ay bakas pa rin sa ilalim ng dumi. Kay Doña Consuela ito. Bulong ni Tonglok ang kanyang puso
ay mabilis na tumibok. Ito ang locket na lagi niyang suot sa mga mahahalagang okasyon. Ibig sabihin, nandoon siya. Siya mismo ang nag-utos o nanood sa pagsunog. Maaaring higit pa roon, Thonglok, ani Esteban. Ngunit habang nagliliyab ang pampang, may isang tawag akong natanggap mula sa ospital. Si Lolo Ben, inatake siya sa puso matapos niyang subukang pigilan ang mga lalaking nagsunog ng bangka mo. Kritikal ang lagay niya. Ang balitang ito ang naging huling mitsa para tuluyang gumuho ang mundo ni Thonglok. Ang tanging taong naniwala at nagmahal sa kanya nang walang kapalit ay naghihingalo dahil sa kanya. Napasigaw si Thonglok sa loob ng selda, isang hiyaw ng purong sakit at kawalan ng katarungan na umalingaw-ngaw sa buong pasilyo ng presinto. Hinampas niya ang kanyang mga kamao sa pader hanggang sa magsugat ang kanyang mga kuko. Ngunit ang sakit sa kanyang katawan ay wala pa sa kalingkingan ng sakit sa kanyang kaluluwa. Hayop kayo, Mateo, Doña Consuela, pagbabayaran niyo ito. Sigaw niya, ang boses ay napaos sa tindi ng emosyon. Thonglok, makinig ka sa akin. Pilit na hinawakan ni Esteban ang kanyang kamay sa pagitan ng mga rehas para patigilin siya. Huwag mong ubusin ang lakas mo sa galit. Bukas ang preliminary hearing. Gagamitin natin ang locket na ito. Gagamitin natin ang pag-atake kay Lolo Ben. Pero higit sa lahat, kailangan mong maging matatag. Ipakita mo sa kanila na kahit sunugin nila ang buong mundo, ang isang Thonglok ay hindi kailanman magiging abo. Natahimik si Thonglok, ang kanyang paghinga ay mabilis at mababaw. Tinitigan niya ang locket sa kamay ni Esteban. Sa sandaling iyon, ang huling bahagi ng martir sa kanyang pagkatao ay tuluyan ng pumanaw. Ang babaeng nagmahal at nag-alaga kay Mateo ay wala na. Ang natitira na lamang ay isang pusong punong-puno ng galit na kasing alat ng dagat at kasing tigas ng mga rehas na nagkukulong sa kanya. Esteban, anong kailangan kong gawin bukas? Tanong ni Thonglok, ang boses ay wala ng emosyon, kasing lamig ng kamatayan. Ngumiti si Esteban, isang ngiting tila nagmula sa kailaliman ng impyerno. Magsasabi ka ng katotohanan, Thonglok, pero sa paraang hindi nila inaasahan. Gagawa tayo ng isang palabas na hinding-hindi makakalimutan ng buong balantak. Ngunit habang nagpaplano sila sa isang madilim na silid sa loob ng presinto, ang hepe ng pulisya ay tahimik na tumatanggap ng isang makapal na sobre mula sa tauhan ni Mateo. Ang utos ay malinaw. Siguraduhin na ang anumang ebidensya na ilalabas ni Thonglok o Esteban ay mawawala bago pa man ito makarating sa mesa ng piskal. Sino ang tunay na kakampi at sino ang kaaway sa gitna ng bayang binubulag ng pera at kapangyarihan? At may pagkakataon pa bang manalo si Thonglok kung ang mismong batas na dapat ay proteksyon niya ay siya ring bumibitay sa kanyang huling pag-asa? Hindi mo na kailangang magmatigas, Thonglok. Sa loob ng 3 araw, ililipat ka na sa provincial jail. Wala nang palengke roon, wala nang isda, wala nang dagat. Doon mabubulok ka kasama ng mga totoong kriminal na katulad mo. Ang boses ni Mateo ay pumasok sa pagitan ng mga rehas, kasing talim ng isang pangahit na dahan-dahang humihiwa sa katahimikan ng gabi. Nakatayo siya sa harap ng selda ni Thonglok, suot ang kanyang mamahaling barong na tila kasing kintab ng kanyang mga kasinungalingan. Amoy ng alak at tagumpay ang dala niya, isang matinding kaibahan sa amoy ng kalawang at luma na bumabalot sa presinto. Dahan-dahang lumingon si Thonglok mula sa madilim na sulok. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang buhok ay gusot, at ang kanyang mga mata ay tila 2 malalim na balon ng puot. Sa kanyang mga kamay mahigpit pa ring nakakuyom ang rosaryo ng kanyang ina. Tiningnan niya ang lalaking ito, ang lalaking 7 taon niyang niyakap, ang lalaking pinaglaanan niya ng bawat pangarap. Ngayon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng selda, ang tanging nakikita niya ay isang halimaw na may mukha ng tao. Naparito ka ba para muling manakit, Mateo, o para tiyakin na wala na talagang natira sa akin? Ang boses ni Thonglok ay hindi na nanginginig. Ito ay tuyo, malamig at tila galing sa ilalim ng lupa. Naparito ako para mag-alok ng awa, wika ni Mateo habang dahan-dahang sumasandal sa mga rehas. Pirmahan mo ang amin na ninakaw mo ang kwintas. Sabihin mo na nag-hallucinate ka lang tungkol sa ebidensya sa bangka. At titiyakin ko na magiging magaan ang sentensya mo. Gawin mo ito para sa huling piraso ng ating pinagsamahan. Isang mapait at mahinang tawa ang kumawala sa mga labi ni Thonglok.
Ito ay isang tunog na walang saya kasing lungkot ng hiyaw ng isang ibon sa gitna ng bagyo. Lumapit siya sa rehas sapat na para maamoy ni Mateo ang amoy ng lansa at pawis na nananatili sa kanyang balat, ang amoy ng sakripisyong pilit niyang tinatalikuran. Awaang lakas ng loob mong bigkasin ang salitang iyan pagkatapos mong sunugin ang pampang. Ang mga mata ni Thonglok ay tumitig ng diretso sa mga mata ni Mateo. Nakita ni Esteban ang locket ng nanay mo sa Abu Mateo. Alam ko ang ginawa niyo kay Lolo Ben. Ang bawat patak ng dugo niya, ang bawat piraso ng nasunog na bangka ko. Lahat yan ay nakasulat na sa listahan ng mga utang niyo sa akin. Napatigil si Mateo at sa isang saglit ang kanyang ngiti ay naglaho. Ang kanyang panga ay nagtighten at ang kanyang mga mata ay nag-alab sa galit. Si Esteban, akala mo ba ay ililigtas ka ng lalaking iyon? Ginagamit ka lang niya, Thonglok. Pinaglalaruan ka lang niya dahil may galit siya sa pamilya ko. Pareho lang kayong basura na dapat nang itapon. Biglang hinawakan ni Mateo ang mga rehas at idinikit ang kanyang mukha sa bakal. Listen to me, Thonglok. 7 taon akong nagtiis sa baho mo. 7 taon akong nagkunwaring mahal kita para lang makuha ang pera mo. Tuwing hahalikan kita, kailangan kong pigilin ang aking hininga dahil amoy palengke ka. Akala mo ba ay naging masaya ako sa piling mo? You were just a bank account with a face. Ang mga salitang ito ay tila mga huling pako na ibinaon sa kabaong ng kanilang nakaraan. Ang bawat alaala ng kanilang masasayang sandali, ang mga hapunan sa pampang, ang mga pangarap na binuo sa ilalim ng bituin, lahat ay tuluyang naglaho, napalitan ng isang itim na kawalan. Naramdaman ni Thonglok ang paghinto ng huling tibok ng pag-ibig sa kanyang puso. Ang hapdi ay wala na. Ang natira na lamang ay ang matinding lamig ng katotohanan. Tapos na ang pag-uusap natin, Mateo. Mahinang sabi ni Thonglok. Ang huling hapunan na inihanda ko para sa iyo ay ang huling pagkakataon na makikita mo ang aking kahinaan. Bukas sa korte, hindi mo na haharapin ang asawang naging alipin mo. Haharapin mo ang babaeng wawasak sa bawat pader ng mansyong ninakaw nyo. Tinalikuran ni Thonglok si Mateo at bumalik sa dilim ng kanyang selda. Ramdam niya ang galit ni Mateo na tila isang init na nagmumula sa labas ng rehas, ngunit hindi na siya natatakot. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay naging kasing tigas na ng bakal. Magsisisi ka, Thonglok, titiyakin ko na bukas ikaw ang huling taong tatawan, sigaw ni Mateo bago marahas na tumalikod at lumakad palayo. Ang tunog ng kanyang sapatos sa semento ay tila isang babala ng paparating na digmaan. Nang muling tumahimik ang paligid, na upo si Thonglok at dahan-dahang binuksan ang kanyang palad. Doon sa ilalim ng malamlam na liwanag ay nakita niya ang isang maliit na bagay na kinuha niya mula sa bulsa ni Mateo nang lumapit ito sa rehas. Isang susi. Hindi ito susi ng mansyon kundi isang susi na may tatak ng isang safety deposit box sa isang bangko na hindi kailanman binanggit ni Mateo sa kanya. Paano nakuha ni Mateo ang susing ito? At anong sikreto ang itinatago sa loob ng box na ito na mas mahalaga pa sa lupang ninakaw nila? Habang hawak ang susi, naramdaman ni Thonglok ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Ito ang kanyang huling alas. Isang alas na hindi alam ni Esteban at mas lalong hindi alam ni Mateo. Ngunit paano niya gagamitin ang susing ito kung bukas na ang araw ng kanyang paghatol? At mayroon pa bang sapat na oras para mahanap ang katotohanan bago tuluyang magsara ang pinto ng kanyang kalayaan? Ang galing mo talagang umarte, Mama. Konting luha pa at tiyak na pati ang mga anghel sa langit ay maniniwalang ninakawan ka ng isang malansang mangingisda. Ang boses ni Mateo na nanggagaling sa loob ng tablet ay tila isang kumpas ng kidlat sa gitna ng katahimikan ng madilim na selda. Hawak ni Thonglok ang device na palihim na iniabot ni Esteban sa kanya sa pamamagitan ng isang butas sa pader ng presinto. Sa maliit na screen, bumungad sa kanya ang isang video na may pets ang isang gabi bago siya pinalayas. Doon sa loob ng familiar na library, nakita niya si Doña Consuela na nakangiti habang dahan-dahang inilalagay ang brilyanteng kwintas sa ilalim ng unan ni Thonglok. Naramdaman ni Thonglok ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na palakol na tumatama sa kanyang dibdib. Hindi lang pala ito basta hinala.
Ito ay isang planadong pagpatay sa kanyang pagkatao. Ang mga taong pinaglingkuran niya ng may katapatan ay siya palang mga arkitekto ng kanyang kapahamakan. Akala niya siguro ay ganoon kadaling maging bahagi ng pamilyang ito. Maririnig ang boses ni Doña Consuela sa video habang pinapagpagan ang kanyang mga kamay na tila ba may dumi itong nakuha mula sa higaan ni Thonglok. Pagkatapos nito, Mateo, siguraduhin mong wala na siyang babalikan. Gusto kong makita siyang namamalimos sa pampang kung saan mo siya pinulot. Isang matinding panginginig ang bumalot sa buong katawan ni Thonglok. Napasandal siya sa malamig na pader ng selda, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa screen. Ang sakit na naramdaman niya noong gabi ng pagpapalayas ay wala pa sa kalingkingan ng hapdi na dulot ng ebidensyang ito. Ang bawat sakripisyo niya ang pagtitipid sa pagkain para lang may maipambayad sa kuryente, ang paglalako ng isda sa ilalim ng ulan, lahat ng iyon ay itinuring lamang na isang malaking biro ng mag-inang Mateo. Nahanap mo na ba ang hinahanap mo, Thonglok? Ang boses ni Esteban ay narinig niyang bumulong mula sa kabilang panig ng rehas. Nandito ang lahat, Esteban. Mahinang sagot ni Thonglok, ang boses ay nanginginig sa puot. Ang video ng paglalagay ng kwintas. Ang usapan nila tungkol sa pag-frame up sa akin. Mateo was too arrogant. Hindi niya alam na ang lumang telepono na ibinigay niya sa akin ay nakasync pa rin sa kanyang main cloud account. Iyan ang kahinaan ng mga taong naniniwalang sila ang pinakamatalino sa mundo, ani Esteban. Ang kanilang kayabangan ang mismong hukay na kanilang paglulubugan. Pero paano ang susing nakuha mo kay Mateo? May kinalaman ba iyon sa cloud hata? Tinitigan ni Thonglok ang gintong susi na nakuha niya mula sa bulsa ni Mateo. Sa ilalim ng malamlam na liwanag, nakita niya ang maliliit na ukit sa gilid nito, isang code na tumutugma sa isa sa mga folder na naka-encrypt sa tablet. Dahan-dahan niyang in-input ang code sa device. Ang bumukas na file ay hindi lamang mga dokumento. Ito ay mga scanned copies ng mga lihim na bank account ni Mateo sa labas ng bansa at isang digital na kopya ng huling testamento ng ama ni Mateo. Nanlaki ang mga mata ni Thonglok nang mabasa ang isang talata. Ang lupain sa Balantak ay mananatiling nakapangalan sa pamilya ni Maribel, ang ina ni Thonglok, hanggat hindi nababayaran ang utang ng pamilya Mateo. Ibig sabihin, ang mansyong tinitirhan ni na Mateo, ang bawat kagamitang ipinagmamalaki nila, ay nakatayo sa lupang hindi naman talaga sa kanila. Sila ang mga tunay na magnanakaw. Sila ang mga squatters sa sarili nilang mansyon. Esteban, hindi lang sila nagnakaw ng dangal. Bulong ni Thonglok habang ang isang mainit na luha ay dahan-dahang gumulong sa kanyang pisngi. Nagnakaw sila ng buhay. Ang nanay ko, namatay siya ng walang kahit ano dahil kinuha nila ang lahat sa amin. Pinanood nilang maghirap ang nanay ko habang sila ay nagpapakasa sa sayaman na dapat ay sa amin. Hustisya, Thonglok. Wika ni Esteban, ang boses ay puno ng determinasyon. Bukas sa preliminary hearing, hindi lang natin ililigtas ang sarili mo. Ibabalik natin ang lahat ng kinuha nila. Pero kailangan mong maging handa. Gagamitin ni Mateo ang lahat ng koneksyon niya para harangin ang ebidensyang ito. Hayaan mo siyang subukan, sagot ni Thonglok, habang dahan-dahang pinupunasan ang kanyang luha. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang isang uri ng kapayapaan, isang kapayapaang nagmumula sa katotohanan. Ang amoy ng lansa sa aking mga kamay ay magiging amoy ng hustisya na lulunod sa kanila. Nang makaalis si Esteban na natiling gising si Thonglok, pinagmamasdan ang pagsikat ng araw mula sa maliit na bintana ng selda. Ang liwanag ay dahan-dahang lumalaganap, tila nangangakong huhugasan ang kadilimang bumalot sa kanyang buhay. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang rosaryo, ang krus nito ay tila nagbibigay ng kakaibang lakas. Ngunit bago pa man dumating ang mga gwardya para dalhin siya sa korte, isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto ang narinig niya. Hindi ito ang mga karaniwang gwardya. Ito ay isang pangkat ng mga lalaking nakaunipormeng itim, may mga takip sa mukha at may dalang mga kagamitang hindi nararapat sa loob ng presinto. Sino kayo, ang sigaw ni Thonglok habang mabilis na itinago ang tablet sa ilalim ng kanyang lumang banig. Walang sumagot. Ang isa sa mga lalaki ay lumapit sa kanyang rehas at nagsimulang buksan ito nang walang pasabi. Ang malamig na bakal ay tumunog ng marahas, isang babala na ang laban ay hindi lamang magaganap sa loob ng korte,
kundi dito mismo sa madilim na sulok ng presinto. Naitakas ba ni Esteban ang mga backup o ang katotohanang natuklasan ni Thonglok ay muling lalamunin ng dilim bago pa man ito masilayan ng mundo? At sino ang nagpadala sa mga lalaking ito? Si Mateo ba o ang isang puwersang mas malakas pa kaysa sa inaasahan nila? Tumayo ka na riyan, Thonglok. Huwag mong hintayin na kaladkarin ka pa namin palabas. Ang boses ng isa sa mga lalaking naka-uniforme ay walang kaabog-abog kasing tigas ng bakal na rehas na kanina lang ay binuksan nila. Hindi sila ang mga karaniwang pulis ng balantak. Ang kanilang mga kilos ay mabilis at kalkulado, tila mga anino na dumarating para tapusin ang anumang bakas ng buhay sa loob ng seldang iyon. Ramdam ni Thonglok ang mabilis na pintig ng kanyang puso sa kanyang lalamunan, ngunit ang kanyang kamay ay nananatiling nakadiin sa ilalim ng banig. Pinoprotektahan ang tablet na naglalaman ng kanyang kaligtasan. Nang hawakan ng isa ang kanyang braso, naramdaman ni Thonglok ang hapdi ng pagkabaon ng mga daliri nito sa kanyang balat. Ngunit sa halip na sumigaw, tiningnan niya ang lalaki ng diretso sa mga mata. Ang takot na dati ay nagpaparalisa sa kanya ay napalitan na ng isang malamig na determinasyon. Kung ito na ang katapusan, titiyakin niyang hindi siya mamamatay bilang isang biktima. Sino ang nag-utos sa inyo, si Mateo ba o ang kanyang ina, na hindi makatulog sa takot? Ang boses ni Thonglok ay mahinahon, isang talim na dahan-dahang lumalabas sa kaluban. Bago pa makasagot ang lalaki, isang malakas na tunog ng mga sapatos na nagmamadali ang narinig mula sa pasilyo. Ang liwanag mula sa mga flashlight ay napalitan ng maliwanag na ilaw ng presinto. Bitawan niyo ang aking kliyente. Ang boses ni Esteban ay umalingaw-ngaw sa buong gusali, may dalang awtoridad na hindi matatanggihan. Kasama niya ang isang grupo ng mga lalaking nakabarong at may mga bitbit na dokumento. Ang mga lalaking naka-uniforme sa loob ng selda ay dahan-dahang umatras, ang kanilang mga balat ay tila namumutla sa ilalim ng bagong liwanag. Attorney Esteban, may order kami para sa transfer. Depensa ng isa sa mga lalaki, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig. Ang order na iyon ay peke at alam mo yan, sagot ni Esteban habang lumalapit sa rehas. Ang bawat isa sa inyo ay mananagot sa batas. Ngayon lumabas na kayo bago ko patawagan ang National Bureau of Investigation. Sa isang kumpas ng kamay ni Esteban, ang mga lalaki ay mabilis na lumisan, tila mga dagang tumatakas mula sa lumulubog na barko. Nanatiling nakaupo si Thonglok, ang kanyang paghinga ay unti-unting kumakalma. Inabot ni Esteban ang kanyang kamay sa pagitan ng mga rehas. Oras na, Thonglok. Ang sasakyan ay naghihintay sa labas. Kailangan nating ayusin ang iyong anyo bago tayo humarap sa piskal. Dinala siya ni Esteban sa isang maliit ngunit malinis na silid sa loob ng isang hotel malapit sa korte. Doon sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, naramdaman ni Thonglok ang mainit na tubig na dumadaloy sa kanyang balat. Ang bawat patak ng tubig ay tila nagtatanggal ng amoy ng lansa-amoy ng selda at ang dumi ng 7 taon niyang pagpapakababa. Habang tinitingnan niya ang kanyang sarili sa salamin, hindi na niya nakikita ang babaeng amoy isda na laging nakayuko sa harap ni Doña Consuela. Ang nakikita niya ay isang estranghero, isang babaeng may matitigas na mata, at isang mukhang handang maningil ng katarungan. Isang simpleng puting bestida ang inihanda ni Esteban para sa kanya. Walang alahas, walang palamuti. Ang tanging suot niya ay ang kanyang dignidad at ang rosaryo ng kanyang ina na itinago niya sa loob ng kanyang palad. Handa ka na ba? Tanong ni Esteban nang lumabas siya ng silid. Handa na ako, sagot ni Thonglok. Pero kumusta si Lolo Ben, nasaan siya? Sandaling natahimik si Esteban bago sumagot. Nasa ligtas na siyang kalagayan, ngunit kailangan niyang manatili sa ospital. Ipinapaabot niya na ang dagat ay laging bumabalik sa pampang at ganoon din ang katotohanan. Nang makarating sila sa korte, ang paligid ay punong-puno ng mga tao. Ang mga marites ng balantak ay nandoon handang saksihan ang tuluyang pagbagsak ng magnanakaw na asawa ng tanyag na abogado. Nakita ni Thonglok si Mateo na nakatayo sa may entrance kausap. Ang mga mamamahayag suot ang kanyang pinakamahal na suit at ang kanyang pinakamaningning na ngiti. Sa tabi niya si Doña Consuela ay parang isang reyna na naghihintay ng kanyang koronasyon.
Ngunit nang bumaba si Tonglok mula sa sasakyan ang bulungan ng mga tao, ay biglang tumigil. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa buong paligid. Hindi nila inaasahan ang babaeng nakikita nila. Hindi siya ang dugyot na mangingisda na kanilang kinutya. Siya ay nakatayo ng tuwid, ang kanyang ulo ay mataas at ang kanyang mga mata ay walang bakas ng takot. Hinarap ni Tonglok ang tingin ni Mateo. Nakita niya ang biglang pagbabago sa mukha ng kanyang asawa mula sa pagiging kampante tungo sa isang hindi maipaliwanag na kaba. Ang ngiti ni Mateo ay dahan-dahang naglaho na palitan ng isang pagkunot ng noo habang tinititigan ang babaeng dati niyang minamaliit. Attorney Mateo, nibati ni Tonglok nang dumaan siya sa harap nito. Ang kanyang boses ay malinaw, umaalingaw-ngaw sa hagdanan ng korte. Sana ay nagdala ka ng sapat na tissue. Dahil ngayong araw hindi ako ang iiyak. Pumasok si Tonglok sa loob ng courtroom, ang tunog ng kanyang mga sapatos sa sahig ay tila isang marcha ng paparating na hatol. Ang bawat mata ay nakapako sa kanya, ngunit ang tanging nararamdaman niya ay ang bigat ng tablet sa loob ng kanyang bag at ang init ng rosaryo sa kanyang kamay. Nagsimula na ang hearing. Ang piskal ay nagsimulang magbasa ng mga paratang, ngunit ang isip ni Tonglok ay nakatuon sa isang bagay: ang sandaling ibibigay sa kanya ang pagkakataong magsalita. Alam niya na sa labas ng pintong ito, ang mundo ni Mateo ay unti-unti nang gumuguho. Ngunit sa kalagitnaan ng paglalahad, isang mabilis na bulong ang nakarating kay Mateo mula sa kanyang sekretarya. Ang mukha ni Mateo ay biglang naging kasing puti ng papel. Tumingin siya kay Tonglok na may halong pagkabigla at matinding poot. Anong balita ang nakarating kay Mateo na nagpabago sa takbo ng kanyang pag-iisip? At ano ang gagawin ni Doña Consuela kapag nalaman niyang ang bawat lihim na itinago nila ay dahan-dahan nang lumalabas sa dilim? Ang labanan ay nagsisimula pa lamang, at sa loob ng korteng ito, ang amoy ng lansa ay mapapalitan ng amoy ng nasusunog na kasinungalingan. Ang katarungan ay hindi bingi, Attorney Mateo. Sadyang maingay lang ang iyong mga kasinungalingan, kaya hindi mo naririnig ang bulong ng sarili mong konsensya. Ang boses ni Tonglok ay hindi sumigaw, ngunit umalingaw-ngaw ito sa bawat sulok ng tahimik na courtroom. Nakatayo siya sa witness stand, ang kanyang likod ay kasing tuwid ng mga haligi ng gusaling ito. Sa harap niya si Mateo ay tila biglang naging maliit sa likod ng kanyang mahabang lamesa. Ang kaba na kanina ay lihim lamang sa kanyang mga mata, ngayon ay bakas na sa panginginig ng kanyang mga daliri habang inaayos ang kanyang mga papeles. Sa kabilang panig, si Doña Consuela ay nakaupo sa unahan, ng kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang mamahaling bag. Ang kanyang mukha ay puno ng kolorete, ngunit hindi nito maitago ang pamumutla ng kanyang mga labi. Alam nilang dalawa na ang balitang natanggap ni Mateo kanina. Ang balitang may pumasok sa kanilang safety deposit box sa bangko ay ang simula ng kanilang katapusan. Your Honor, ang akusado ay nagtatangkang iligaw ang korte sa pamamagitan ng mga walang basehang paratang. Wika ni Mateo, ang kanyang boses ay pilit na pinapatatag. Ang usapin dito ay ang pagnanakaw ng alahas at ang kanyang pagpasok ng illegal sa aming tahanan. Ang anumang usapin tungkol sa lupa ay labas na sa kasong ito. Sa tingin mo ba, Mateo, ay labas ang usapin ng lupa kung iyon ang dahilan kung bakit kailangan niyo akong burahin sa mundong ito? Sagot ni Tonglok habang tinititigan ang hukom. Your Honor, humihingi ako ng pahintulot na ipakita ang isang ebidensya na hindi lamang maglilinis sa aking pangalan, kundi maglalantad sa tunay na mukha ng pamilyang ito. Isang mabilis na tingin ang ibinigay ni Esteban kay Tonglok mula sa gilid. Dahan-dahang inilabas ni Tonglok ang tablet mula sa kanyang bag. Ang tunog ng paglapag ng device sa lamesa ay tila isang hatol na pinal. Ang nakikita niyo sa screen, Your Honor, ay ang footage mula sa cloud account ni Attorney Mateo mismo, simula ni Tonglok. Dito ay malinaw na makikita si Doña Consuela na inilalagay ang Tears of the Sea necklace sa ilalim ng aking unan sa gitna ng gabi. At maririnig din ang usapan nila ni Mateo tungkol sa plano nilang palayasin ako para makuha ang huling lagda sa paglilipat ng mga lupain sa balantak mga lupaing ninakaw nila sa aking ina 30 taon na ang nakalilipas. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa gallery. Ang mga marites na kanina ay mapanghusga ngayon ay naglalakihan ang mga mata sa gulat.
Ang ingay ng kanilang mga bulong ay tila isang malakas na daluyong na humahampas sa dangal ni Mateo. Pinindot ni Tonglok ang play button. Ang boses ni Mateo na malinaw na pinagtatawanan ang pagiging amoy isda ni Tonglok at ang plano nilang pagsira sa kanya ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Sa bawat salitang lumalabas sa speaker, tila isang piraso ng pader ng mansyon ni Mateo ang gumuho. Hindi totoo yan. Manipulated ang video na yan, sigaw ni Mateo habang tumatayo at hinahampas ang kanyang palad sa lamesa. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang nakikinig sa kanya. Maging ang mga gwardya sa loob ng korte ay tila nahihiyang tumingin sa kanya. At ito pa, Your Honor. Pagpapatuloy ni Tonglok ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan. Ang susing nakuha ko mula kay Mateo ay nagdala sa akin sa isang lihim na deposit box. Doon ko nahanap ang tunay na testamento ng ama ni Mateo. Nakasaad doon na ang lahat ng kanilang kayamanan ay nakasalalay sa isang utang na hindi kailanman nabayaran sa aking pamilya. Sila ang mga magnanakaw, Your Honor. Magnanakaw ng lupa, magnanakaw ng dangal, at magnanakaw ng buhay. Napaupo si Doña Consuela, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at takot. Ang bawat brilyante sa kanyang leeg ay tila naging isang mabigat na tanikala na sumasakal sa kanya. Sa sandaling iyon ang maskara ng kabanalan at kapangyarihan ay tuluyang natanggal, inilalantad ang 2 taong uhaw sa yaman at walang pakundangan sa kapwa. Tonglok, pagbabayaran mo ito. Bulong ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng lason habang nakatitig sa kanyang asawa. Tapos na ang oras ng paniningil ko, Mateo. Ngayon oras na para magbayad kan, sagot ni Tonglok. Habang nagpapatuloy ang tensyon sa loob ng korte, isang mabilis na kilos mula sa likuran ang nakakuha ng atensyon ni Tonglok. Si Esmeralda, ang kaibigang nagkanulo sa kanya, ay dahan-dahang tumatayo sa gitna ng gallery. Ang kanyang mukha ay puno ng luha at pagsisisi. Your Honor, gusto ko pong magsalita. Gusto ko pong sabihin ang totoo. Sigaw ni Esmeralda, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Tumingin si Mateo kay Esmeralda ng may halong banta, ngunit huli na ang lahat. Ang takot ni Esmeralda sa konsensya ay mas matimbang na kaysa sa takot sa pera ni Mateo. Isang malakas na tunog ng pagpalo ng gavel ng hukom ang nagpatigil sa lahat. Order in the court, sigaw ng hukom. Ipapatawag ang testigo sa susunod na hearing. Ngunit batay sa mga ebidensyang ito, ang korte ay naglalabas ng whole departure order laban kina Attorney Mateo Mateo at Doña Consuela Mateo. Isang malakas na bugso ng emosyon ang naramdaman ni Tonglok. Napahawak siya sa kanyang dibdib, ang bawat hininga ay tila isang pasasalamat sa langit. Ang amoy ng lansa ay tila tuluyan ng naglaho, napalitan ng amoy ng kalayaan. Ngunit habang pinalalabas ang mga tao sa korte, napansin ni Tonglok ang isang kakaibang tingin mula kay Esteban. Ang kanyang ngiti ay hindi ngiti ng tagumpay, kundi isang ngiti ng isang taong may susunod pang plano, isang plano na tila hindi alam ni Tonglok. Anong lihim ang itinatago pa ni Esteban sa likod ng kanyang pagtulong? At sapat na ba ang pagkapanalo sa korte para makuha ni Tonglok ang tunay na kapayapaan? O mayroon pang huling twist na naghihintay sa labas ng gusaling ito na babago sa lahat? Habang naglalakad si Tonglok palabas, nakita niya si Mateo na pinalilibutan ng mga pulis. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa huling pagkakataon, isang tingin na puno ng pangako ng muling paghaharap, ngunit sa pagkakataong ito, sa magkabilang panig ng mga rehas. Hindi pa tapos ang laban, Tonglok. Ang pagbagsak ng isang lawin ay nagsisimula pa lamang kapag naputol ang kanyang mga pakpak. Ang boses ni Esteban ay marahan ngunit may dalang bigat, habang naglalakad sila palabas ng gusali ng korte. Sa labas ang sikat ng araw ay napakasilaw, tila pilit na inilalantad ang bawat dumi ng balantak, na matagal nang itinago sa ilalim ng mga anino. Ang mga tao ay nagkakagulo, ang mga mamamahayag ay nag-uunahan sa pagkuha ng litrato kay Mateo na ngayon ay pinalilibutan ng mga pulis, habang si Doña Consuela ay pilit na itinatago ang kanyang mukha sa likod ng kanyang mamahaling Hermes na scarf. Tumingin si Tonglok sa kanyang asawa. Ang lalaking dati ay tinitingala ng lahat bilang simbolo ng tagumpay. Ngayon ang bawat kislap ng camera ay tila isang sampal sa kanyang pagkatao. Ang bawat tanong ng mga reporter ay tila mga palasong tumatama sa kanyang nadurog na dangal.
Wala na ang Attorney Mateo na mayabang at makapangyarihan. Ang naroon na lamang ay isang lalaking nanginginig sa galit at takot. Thonglok, akala mo ba ay nanalo ka na? Sigaw ni Mateo habang isinasakay siya sa sasakyan ng mga pulis. Isang mangingisda ka lang, wala kang lugar sa mundong ito. Hindi sumagot si Thonglok. Nanatili siyang nakatayo sa tuktok ng hagdanan, pinagmamasdan ang pag-alis ng mga taong sumira sa kanyang buhay. Naramdaman niya ang malamig na hangin mula sa dagat na humahaplos sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, ang amoy ng lansa ay tila tuluyan ng naglaho, napalitan ng amoy ng kalayaan at ng bagong umaga. Esteban, salamat, mahinang sabi ni Thonglok habang nakatingin sa malayo. Kung hindi dahil sa iyo, baka nabubulok na ako sa selda ngayon. Naramdaman ni Thonglok ang paghinto ng paghinga ni Esteban. Lumingon siya at nakita ang isang kakaibang lungkot sa mga mata ng lalaki. Dahan-dahang lumapit si Esteban, ang kanyang mukha ay seryoso at walang bakas ng saya sa kanilang napanalunang laban. Huwag kang magpasalamat sa akin, Thonglok. Wika ni Esteban, ang kanyang boses ay tila isang bulong mula sa nakaraan. Ginawa ko ito dahil kailangan ko ng isang kakampi para mapabagsak sila. Alam mo ba kung sino talaga ako? Kumunot ang noo ni Thonglok. Sinabi mo na sa akin, isa kang biktima ng pamilya Mateo. Higit pa roon. Ani Esteban habang kinukuha ang isang lumang litrato mula sa kanyang wallet. Ang uncle mo na hinaras at ninakawan ng pamilya Mateo, 30 taon na ang nakalilipas. Siya ang aking ama. Namatay siyang puno ng pait dahil kinuha ni Doña Consuela ang lahat sa kanya. Ginamit kita, Thonglok. Ginamit ko ang iyong sakit para maisakatuparan ang sarili kong paghihigante. Hindi ako mas mabuti kay Mateo. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa pagitan nila. Ang tunog ng mga sasakyan sa malayo at ang hiyawan ng mga tao ay tila naging isang malabo at malayo na ingay. Tiningnan ni Thonglok ang lalaking nasa harap niya. Ang mist of distrust ay muling nabuo, ngunit sa pagkakataong ito ay may halong pangunawa. Alam ko, Esteban, sagot ni Thonglok na ikinagulat ng lalaki. Nararamdaman ko ang puot mo tuwing binabanggit mo ang pangalan nila. Pero sa huli, ikaw ang nagbigay sa akin ng pagkakataong lumaban. Kung ginamit mo man ako, ginamit din kita para mabawi ang dangal ko. Pareho lang tayong mga taong sugatan na sumusubok na gumaling. Bago pa makasagot si Esteban, lumapit ang isang opisyal mula sa Integrated Bar of the Philippines, IBP. Attorney Mateo is officially suspended from the practice of law pending the final resolution of his criminal charges. At ang mansion nakasekwester na ito para sa settlement ng mga ninakaw na lupain. Naramdaman ni Thonglok ang isang malakas na bugso ng kilig ng hustisya. Ang lahat ng pinaghirapan niya, ang bawat gabing nilunok niya ang kanyang pride ay nagbunga na. Ngunit bago pa siya makahinga, nang maluwag narinig niya ang boses ni Maring mula sa gilid ng korte. Thonglok, anak, pasensya ka na sa mga nasabi ko noon. Alam mo naman kami nadadala lang ng balita. Sigaw ni Maring pilit na lumalapit para humingi ng tawad ngayong alam na nilang si Thonglok ang nasa panig ng katotohanan. Tiningnan ni Thonglok si Maring, ang babaeng naging kamera ng bawat sutil na tsismis sa balantak. Sa halip na magalit, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Salamat, Aling Maring. Dahil sa inyo natutunan kong hindi lahat ng naririnig ay totoo at ang katarungan ay hindi nakukuha sa ingay ng palengke. Dinala ni Esteban si Thonglok sa ospital para bisitahin si Lolo Ben. Nang makita ni Thonglok ang matanda na gising na, at nakangiti, naramdaman niya ang tunay na golden moment ng paghilom. Hinawakan ni Lolo Ben ang kamay ni Thonglok, ang kanyang mga mata ay puno ng katuwaan. Sabi ko sa iyo, anak, ang dagat ay laging may paraan para ibalik ang bawat bagay sa tamang lugar nito, mahinang sabi ni Lolo Ben. Nang matapos ang araw, naglakad si Thonglok sa pampang ng balantak, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ang amoy ng dagat ay sariwa, at ang bawat alon na humahampas sa kanyang mga paa ay tila isang basbas ng bagong simula. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang papalubog na araw, nakita niya ang isang itim na sobre na nakaipit sa isang posteng kawayan sa gilid ng kanyang nasunog na bangka. Binuksan niya ito at nanlamig ang kanyang mga daliri. Sa loob ay may isang sulat kamay na pamilyar sa kanya.
Hindi ito sulat ni Mateo at hindi rin kay Esteban. Nakalimutan mo na ba ang huling regalo na ibinigay mo sa akin bago ka ikasal? Ang sikreto ay hindi lang nasa lupa, Thonglok. Ang sikreto ay nasa dugo mo mismo. Magkita tayo sa lumang parola sa hating gabi. Sino ang taong ito na tila may alam pa sa mas malalim na lihim ng kanyang pamilya? At mayroon pa bang mas matinding katotohanan na hindi pa natutuklasan ni Thonglok sa gitna ng kanyang pagkapanalo? Ang bawat lihim ay may sariling paa, Thonglok. Kahit ibaon mo ito sa pinakamalalim na bahagi ng dagat muli at muli itong aahon para hanapin ang katarungan. Ang boses na narinig ni Thonglok sa loob ng madilim at abandonadong parola ay tila nanggagaling sa kabilang mundo. Ang hanging humahagunot sa labas ay tila humihingi ng sagot, habang ang tunog ng mga alon na humahampas sa mga batuhan sa ibaba ay nagsisilbing martsa ng isang hindi maiiwasang katotohanan. Nakatayo si Thonglok sa gitna ng silid, ang tanging liwanag ay ang malamlam na sinag ng buwan na tumatagos sa mga basag na bintana. Isang anino ang dahan-dahang lumabas mula sa likod ng malaking hagdanang bakal. Nang tumama ang liwanag ng buwan sa mukha nito, naramdaman ni Thonglok ang paninigas ng kanyang buong katawan. Hindi ito ang taong inaasahan niya. Esmeralda, anong ginagawa mo rito? Ang boses ni Thonglok ay puno ng pagkalito at pag-aalinlangan. Akala ko ba ay nasa ilalim ka na ng proteksyon ng mga pulis? Nakatayo si Esmeralda, gusot-gusot ang kanyang lumang duster at basa ng tubig alat ang laylayan. Ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng pagtataksil, kundi ng isang matinding takot at pagsisisi. May hawak siyang isang maliit na kahon. Nagawa sa tanso, may kalawang na ang gilid, ngunit maayos pa rin ang pagkakandado. Thonglok, patawarin mo ako. Hikbi ni Esmeralda, ang boses ay nalulunod sa tunog ng hangin. Ibinenta kita dahil sa takot, pero hindi ko kayang mamatay na dala ang sikretong ito. Ang nanay mo, si Maribel, hindi siya basta-bastang labandera lamang. Ang pamilya Mateo ay hindi lang nagnakaw ng lupa. Nagnakaw sila ng buong pagkatao mo. Naramdaman ni Thonglok ang mabilis na pagpintig ng kanyang sentido. Lumapit siya ng dahan-dahan, ang bawat hakbang ay may kasamang kaba na tila isang mabigat na palakol na tumatama sa kanyang dibdib. Anong ibig mong sabihin, Esmeralda? Sabihin mo ang totoo. Ang tatay ni Mateo at ang nanay mo, meron silang nakaraang hindi alam ng lahat. Pagpapatuloy ni Esmeralda habang nanginginig na binubuksan ang kahon. Ikaw ang tunay na tagapagmana ng lahat ng ari-ariyang ito, hindi si Mateo. Ang nanay mo ang unang asawa ng tatay ni Mateo bago siya niloko at pinalayas ni Doña Consuela gamit ang parehong paraan na ginamit nila sa iyo. Pinilit nilang magmukhang mahirap ang nanay mo para manatili silang makapangyarihan. Ang pamaang mga salitang ito ay tila mga kidlat na tumatama sa utak ni Thonglok. Ang kanyang buong buhay, ang bawat hirap, ang bawat lansa ng isda na tinitiis niya ay isa palang malaking panlilinlang. Ang lalaking pinakasalan niya ay ang anak ng taong sumira sa kanyang ina. At siya ang babaeng itinuring nilang basura, ang siyang may-ari ng bawat pader ng mansyong nagtaboy sa kanya. Ibig sabihin, magkapatid kami ni Mateo sa ama. Bulong ni Thonglok, ang boses ay puno ng pait at kasuklam-suklam na katotohanan. Hinding iling ni Esmeralda habang iniaabot ang isang papel mula sa kahon. Si Mateo ay hindi tunay na anak ng asawa ni Doña Consuela. Inampun lang siya para magkaroon sila ng tagapagmana. Ikaw ang tanging tunay na dugo ng pamilyang ito, Thonglok. Ang dugong dumadaloy sa iyo ay ang dugong pilit nilang ninais na ubusin. Napasandal si Thonglok sa malamig na pader ng parola. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang hapdi. Ang poot na nararamdaman niya kay Mateo at Doña Consuela ay napalitan ng isang malalim na lungkot para sa kanyang ina. Namatay ang kanyang ina sa hirap, habang ang mga magnanakaw ay nagpapasasa sa yaman na dapat ay para sa kanya. Bakit ngayon mo lang sinabi ito? Tanong ni Thonglok, ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mag-apoy sa galit. Dahil hawak ni Doña Consuela ang buhay ng anak ko. Sagot ni Esmeralda habang lumuluhod sa harap ni Thonglok. Pero ngayon na nasa kulungan na sila, wala na silang kapangyarihan. Thonglok, gamitin mo ito. Ito ang huling kuko na ibabaon mo sa kanilang kabaong. Kinuha ni Thonglok ang papel. Ito ay isang marriage certificate at isang huling testamento
na nakatago sa ilalim ng isang peking dokumento. Sa sandaling iyon, ang huling bahagi ng pagiging martir ni Thonglok ay tuluyan ng natunaw. Ang babaeng dati ay nagmamakaawa para sa pag-ibig ay wala na. Ang natitira ay isang babaeng may hawak ng katotohanan na kayang sumunog sa buong balantak. Habang naglalakad si Thonglok, palabas ng parola naramdaman niya ang isang matinding tingin mula sa dilim. Hindi ito si Esteban. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Mateo ay humalo sa alat ng dagat. Akala mo ba ay madali akong susuko, Thonglok? Kahit nasa likod ako ng rehas, meron pa akong paraan para tapusin ang lahat. Ang boses ni Mateo ay nanggagaling sa isang itim na radyo na nakalagay sa may pintuan ng parola. Isang pre-recorded message. Kasunod nito ang tunog ng isang mabilis na mekanismo ng orasan na tumitibok sa ilalim ng sahig ng parola. Kung hindi ako ang magmamay-ari ng yaman na ito, walang magmamay-ari nito. Goodbye, my dear sister-in-law. Nanlaki ang mga mata ni Thonglok nang makita ang isang maliit na pulang ilaw na kumukurap-kurap sa dilim. Ang parola ay hindi lang tagpuan. Ito ay naging isang bitag na handang sumabog sa loob ng ilang segundo. Mabilis niyang hinawakan ang kamay ni Esmeralda para tumakbo, ngunit ang pinto ng parola ay biglang nagsara nang kusa sa pamamagitan ng isang mabigat na trangkang bakal. Maitatakas ba ni Thonglok ang katotohanang hawak niya bago tuluyang maging abo ang parola o ang huling alas ni Mateo ang siyang tuluyang tatapos sa kanyang paglalakbay? Patungo sa katarungan, Paco. Huwag kang bibitaw, Esmeralda. Hindi tayo mamamatay sa madilim na sulok na ito. Ang boses ni Thonglok ay umalingaw-ngaw sa loob ng makitid na parola kasing tatag ng mga bato sa ilalim ng dagat. Sa gitna ng kadiliman ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang maliit at pulang ilaw mula sa bombang, nakakabit sa ilalim ng sahig isang pulang mata na tila kumukurap-kurap sa tuwa habang binibilang ang natitirang hininga ng dalawang babae. Ang bawat tibok ng mekanismo ay tila isang mabigat na martilyo na tumatama sa dibdib ni Thonglok, isang paalala na ang bawat segundong lumilipas ay isang hakbang palapit sa apoy. Sinubukan ni Thonglok na itulak ang mabigat na pintong bakal, ngunit ang trangka nito ay sadyang idinisenyo upang hindi mabuksan mula sa loob. Naramdaman niya ang hapdi ng kanyang mga palad na nagkakasugat sa pilit na pagpihit sa malamig na bakal. Sa labas ang tunog ng malalakas na alon na humahampas sa parola ay tila isang malupit na tawa ni Mateo, pinapaalala sa kanya na ang dagat na nagbigay sa kanya ng buhay ay maaari ring maging kanyang libingan. Thonglok, iwan mo na akong hikbi ni Esmeralda habang nakasandal sa pader at pilit na humihinga. Ito na siguro ang kabayaran sa lahat ng pagkakamali ko. Iligtas mo ang iyong sarili. Iligtas mo ang katotohanan. Walang maiiwan, Esme, sigaw ni Thonglok. Tumingin siya sa paligid at nakita ang isang kalawanging bakal na baras na nakasandal sa sulok. Sa loob ng 7 taon, ang kanyang mga braso ay lumakas sa paghila ng mga mabibigat na lambat at banyera ng isda. Ang lakas na iyon ang lakas ng isang mangingisda na hinubog ng hirap at pagtitiis ang kanyang huling sandata. Ginamit ni Thonglok ang buong bigat ng kanyang katawan para ihampas ang baras sa bintanang may mga rehas na kahoy. Ang tunog ng pagkabali ng kahoy at ang pagtilamsik ng mga piraso nito sa sahig ay tila isang musika ng pag-asa. Sa bawat hampas naramdaman ni Thonglok ang panginginig ng kanyang mga kalamnan, ngunit hindi siya tumigil. Ang imahe ng kanyang ina, ang mukha ni Lolo Ben, at ang pangarap ng isang bukas na malaya sa mga Mateo ang nagbibigay sa kanya ng lakas na higit pa sa tao. Thonglok, nandyan ba kayo? Ang boses ni Esteban ay narinig mula sa labas puno ng desperasyon. Ang tunog ng mabilis na pag-akyat ng mga tao sa hagdanan ng parola ay sumabay sa mabilis na pagtibok ng bomba. Esteban, ang pinto. May bomba sa loob, sigaw ni Thonglok habang pilit na inilalabas ang kanyang ulo sa maliit na siwang ng bintana. Sa labas nakita niya si Esteban na may hawak na isang malaking palakol kasama ang ilang mga lalaking mangingisda mula sa balantak, mga taong dati ay kinalimutan siya, ngunit ngayon ay narito para sa katarungan. Ang bawat bagsak ng palakol sa pintong bakal ay lumilikha ng isang matinding panginginig na nararamdaman ni Thonglok sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang tunog ng bakal na tumatama sa bakal ay kasing lakas ng kulog sa gitna ng bagyo. Konting oras na lang, Thonglok, lumayo kayo sa pinto, bulyaw ni Esteban.
Sa huling 5 segundo ng countdown ng bomba ang pinto ay tuluyang bumukas. Mabilis na hinila ni Esteban si Thonglok at si Esmeralda palabas kasabay ng isang matinding dagundong na nagmula sa loob ng parola. Hindi ito isang malakas na pagsabog na naging apoy, kundi isang mekanismo ng usok at chemical na idinisenyo ni Mateo para sunugin ang lahat ng dokumento at saksalin ang sinumang nasa loob. Ang amoy ng nakalalasong usok ay mabilis na kumalat ngunit sila ay nasa labas na. Humihinga ng sariwang hangin ng dagat. Nakaluhod si Thonglok sa damuhan, yakap-yakap ang tanso, na kahon na naglalaman ng katotohanan. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-apaw ng emosyon. Ang bawat hininga niya ay tila isang panalo laban sa kamatayan. Ligtas na kayos bulong ni Esteban habang inaalalayan si Thonglok. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at isang uri ng pagmamahal na hindi na kailangang bigkasin ng mga salita. Kinabukasan sa harap ng buong bayan ng Balantak, ang huling yugto ng paghihiganti ni Thonglok ay naganap. Hindi ito naganap sa pamamagitan ng dahas, kundi sa pamamagitan ng katotohanang inilantad sa harap ng mga awtoridad. Ang mga dokumento mula sa tanso na kahon ay nagpatunay na si Thonglok ang tunay na may-ari ng bawat lupain, bawat negosyo at bawat sentimo na ipinagmamalaki ng mga Mateo. Nakita ni Thonglok si Mateo at Doña Consuela na pinalalabas ng mansyon ng nakaposas. Ang bawat hakbang nila sa kalsada ay sinalubong ng pananahimik ng mga tao, isang pananahimik na mas masakit pa sa anumang sigaw. Ang dating makapangyarihang mag-ina ay tila mga basang sisiw na ngayon ay kinasusuklaman ng mundong dati nilang pinagharian. Ang yaman na ninakaw ay hindi kailanman magiging pundasyon ng isang matatag na tahanan, Mateo. Wika ni Thonglok habang nakatayo sa tapat ng gate. Ang amoy ng lansa na kinutya mo ay ang amoy ng katarungang lulunod sa iyo habang buhay. Tumingin si Mateo kay Thonglok nang may halong matinding puot at pagsisisi, ngunit huli na ang lahat. Ang pinto ng sasakyan ng pulis ay sumara ng may tunog na kasing pinal ng isang hatol. Habang naglalakad si Thonglok pabalik sa pampang, naramdaman niya ang isang kamay na humawak sa kanyang balikat. Si Esteban. Ano nang gagawin mo ngayon, Thonglok? Tanong ni Esteban. Tumingin si Thonglok sa malawak na asul na dagat. Ang araw ay dahan-dahang sumisikat, nagbibigay ng ginintuang kulay sa bawat alon. Ibabalik ko ang Balantak sa mga taong tunay na nagmamahal dito. At sisimulan ko ang pagbuo ng isang buhay na hindi na kailangan pang magtago sa likod ng mga anino ng ibang tao. Ngunit sa gitna ng kanyang kaligayahan, isang maliit na bata ang tumakbo patungo sa kanya, dala ang isang sulat na may selyo ng isang kilalang ospital sa Maynila. Ang mukha ng bata ay puno ng pag-aalala. Ma'am Thonglok, may emergency daw po tungkol kay Lolo Ben. Ang katarungan ba ay may kasamang malupit na kapalit? At handa ba si Thonglok na harapin ang posibilidad na ang kanyang tagumpay ay may kasamang huling pamamaalam mula sa taong naging pangalawa niyang ama? Anak, huwag mong punuin ng galit ang iyong puso. Ang katarungan ay nakamit mo na, ngunit ang tunay na kapayapaan ay magmumula sa iyong kakayahang magpatawad, hindi para sa kanila kundi para sa sarili mo. Ang boses ni Lolo Ben ay mahina, tila isang hanging naghihingalo sa dalampasigan habang nakahiga siya sa puting kama ng ospital. Ang bawat tunog ng makinang nagbabantay sa kanyang tibok ng puso ay tila isang mabagal na orasan na nagbibilang ng natitirang sandali. Hawak ni Thonglok ang kulubot at magaspang na kamay ng matanda, ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay dahan-dahang pumatak sa malinis na kumot. Dito sa gitna ng amoy ng gamot at matinding katahimikan, naramdaman ni Thonglok ang tunay na bigat ng kanyang tagumpay. Lolo, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Marami pa tayong gagawin. Ipapatayo natin ang Balantak Pride, di ba? Hikbi ni Thonglok, pilit na naghahanap ng lakas sa gitna ng panghihina ng taong itinuring niyang tunay na ama. Ngumiti ng bahagya si Lolo Ben, ang kanyang mga mata ay puno ng ningning ng isang taong tapos na sa kanyang laban. Ang dagat ay tahimik na, Thonglok. At ikaw na ang reyna ng iyong sariling pampang. Sa sandaling iyon, ang tunog ng makina ay naging isang mahaba at tuwid na nota, kasing haba ng pagtitiis na pinagdaanan ni Thonglok. Ang pagbitiw ng kamay ni Lolo Ben
ay tila ang huling tanikala na naputol sa kanyang nakaraan. Hindi siya sumigaw. Sa halip niyakap niya ang matanda ng mahigpit, hinahayaan ang bawat patak ng luha na maging simbolo ng kanyang huling pamamaalam sa sakit. Habang nagluluksa si Tonglok, ang gulong ng katarungan sa labas ng ospital ay patuloy na umiikot ng walang humpay. Sa loob ng madilim at masikip na selda ng provincial jail, nakaupo si Mateo sa semento malayo sa karangyaan ng kanyang dating opisina. Ang kanyang mamahaling barong ay punit-punit na at madumi at ang kanyang mukha ay puno ng mga pasa mula sa pakikipag-away sa ibang mga preso na nalaman ang kanyang ginawa. Wala na ang kanyang lisensya, wala na ang kanyang yaman, at higit sa lahat wala na ang kanyang dangal. Mateo, kailangan nating kumuha ng bagong abogado. Hindi tayo pwedeng mabulok dito. Sigaw ni Doña Consuela mula sa kabilang selda. Ang kanyang boses ay napaos na sa walang tigil na pagrereklamo. Ang kanyang mga kuko na dati ay laging nakamanicure, ay madumi na at bali-bali, at ang bawat hiyas na suot niya noon ay kinuha na ng gobyerno bilang bahagi ng settlement. Tumahimik ka, Mama. Bulyaw ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi na huli na ang lahat. Wala na tayong pera, wala na tayong kaibigan, tayo na lang ang natitira sa sarili nating impyerno. Isang buwan ang lumipas at ang Balantak ay nagkaroon ng bagong anyo. Ang mansyong dati ay simbolo ng pang-aapi ay ginawang isang foundation para sa mga pamilya ng mga mangingisda. At sa gitna ng palengke tumayo ang isang modernong gusali na may malaking karatula, Balantak Pride, Seafood Systems. Nakatayo si Tonglok sa harap ng kanyang bagong opisina, suot ang isang simpleng asul na damit na kasing kulay ng dagat. Hindi na siya ang babaeng amoy lansa na laging nakayuko. Siya na ngayon ang leader na tinitingala ng lahat. Lumapit sa kanya si Esteban, dala ang isang bungkos ng mga bulaklak. Ang lahat ay ayos na, Tonglok. Ang mga dokumento ng lupain ay opisyal na ring naibalik sa pangalan mo, wika ni Esteban, habang pinagmamasdan ang babaeng kanyang tinulungang magtagumpay. Ano ang susunod na plano ng pinakamakapangyarihang babae sa Balantake? Tumingin si Tonglok kay Esteban, at sa unang pagkakataon, ang kanyang ngiti ay tunay at walang halong pait. Ang plano ko ay mamuhay ng masaya, Esteban. Pero kailangan kong sabihin sa iyo, ang alok mo na maging bahagi ng iyong kumpanya sa Maynila. Kailangan kong tanggihan. Napatigil si Esteban, ang kanyang mukha ay nagpakita ng kaunting gulat. Bakit mas malaki ang kikitain mo roon, Tonglok? Dahil ang puso ko ay narito sa Balantak, sa piling ng mga taong nakasama ko sa hirap, ang sagot ni Tonglok habang nakatingin sa mga mangingisdang masayang nagbubuhat ng kanilang mga huli. At ang pag-ibig siguro ay hindi pa ito ang tamang panahon. Kailangan ko munang mahalin ang sarili ko, ang kalayaang ito na 7 taon kong kinalimutan. Hindi pinilit ni Esteban ang kanyang gusto. Sa halip na intindihan niya ang lalim ng pinagdaraanan ni Tonglok, isang mahigpit na kamay ang ibinigay niya bilang simbolo ng respeto bago siya dahan-dahang lumakad palayo, nag-iiwan ng isang pangako ng pagkakaibigan na mananatili sa kabila ng distansya. Habang naglalakad si Tonglok patungo sa pampang, nakita niya si Esmeralda na masayang nagtatrabaho sa isa sa kanyang mga cold storage. Nagkatitigan sila at sa isang simpleng tango, nagkaintindihan silang dalawa. Ang pagpapatawad ay hindi isang mabilis na proseso, ngunit ito ay nagsimula na. Naupo si Tonglok sa isang malaking bato sa tabi ng dagat, ang lugar kung saan madalas silang mag-usap ni Lolo Ben. Ang tunog ng mga alon ay tila isang malambot na awit ng pasasalamat. Inilabas niya ang kanyang lumang rosaryo, ang krus nito ay maayos na muling naisara. Hinagkan niya ito at tumingala sa langit. Nanay Lolo Ben, tapos na po ang bagyo, bulong niya sa hangin. Ngunit sa gitna ng kanyang katahimikan, isang pamilyar na anino ang dahan-dahang lumapit mula sa likuran. Isang lalaking may dalang isang lumang banga na nakabalot sa basang tela. Isang banga na tila nakuha mula sa kailaliman ng dagat na hindi nasunog ng apoy. May nakalimutan ka pa palang bawiin sa amin, Tonglok. Sino ang lalaking ito na nagtatago sa ilalim ng isang malapad na sombrero at anong huling piraso ng katotohanan ang nasa loob ng bangang kanyang dala? Ang katarungan ba ay mayroon pang isang huling kabanata na hindi pa nasusulat, Pat. Ang tunog ng maliliit na alon na humahalik sa dalampasigan
ay tila isang uyay na nagpapatulog sa lahat ng sakit ng nakaraan. Nakatayo si Thonglok sa pampang habang ang sikat ng araw ay dahan-dahang lumulubog, nag-iiwan ng kulay ube at gintong guhit sa langit ng balantak. Sa kanyang tabi ang lalaking may dalang banga ay dahan-dahang nag-alis ng kanyang malapad na sombrero. Siya si Isko, ang batang mangingisdang tinulungan ni Thonglok noon, na ngayon ay isa na sa mga pinagkakatiwalaang tauhan ng kanyang kumpanya. Ma'am Thonglok, bago pa man sunugin ang bangka nyo na iligtas ko na ito, natatandaan ko ang turo ni Lolo Ben na ang tunay na kayamanan ay hindi hinahayaang lamunin ng apoy, wika ni Isko habang iniaabot ang banga. Nang buksan ni Thonglok ang takip, hindi lamang mga lumang dokumento ang nakita niya. Sa ibabaw ng mga papel ay nakapatong ang isang simpleng gintong singsing, ang orihinal na singsing ng kanyang ina na ipinagpalit ni Mateo para sa sarili nitong kapakanan. Sa pagdampi ng ginto sa kanyang palad, naramdaman ni Thonglok ang huling piraso ng kanyang pagkatao na bumalik sa tamang lugar. Ang lansa ng isda na dati niyang ikinahihiya ay naging amoy ng tagumpay ng bawat sakripisyong nagbunga ng katarungan. Sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng malamig at madilim na selda, ang katahimikan ay tila isang mabigat na parusa para kay Mateo. Wala na ang kislap ng kanyang mga mamahaling sapatos. Ang tanging suot niya ay ang kupas na uniforme ng bilanggo. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, ang nakikita niya ay ang mukha ni Thonglok, hindi ang mukha ng asawang nagmamakaawa, kundi ang mukha ng babaeng nagpabagsak sa kanyang tore ng kasinungalingan. Si Doña Consuela naman ay madalas na nakikitang nakatulala sa pader, ang kanyang mga kamay ay tila humahaplos sa mga brilyanteng wala na doon. Ang kanilang hiya ay naging isang permanenteng anino na hinding-hindi na mawawala sa kanilang pangalan. Nagtungo si Thonglok sa puntod ni Lolo Ben, dala ang mga sariwang bulaklak na amoy umaga. Doon sa ilalim ng malaking puno ng nara na nakatanaw sa dagat, ay dahan-dahan siyang naupo. Lolo, maayos na ang lahat. Ang bawat pamilya rito sa Balantak ay meron ng sapat na pagkain at desenteng trabaho, bulong niya sa hangin. Pinatawad ko na ang tadhana sa pagbibigay sa akin ng mahirap na landas. Dahil sa dulo ng landas na iyon, nahanap ko ang sarili ko. Naramdaman niya ang isang pamilyar na presensya sa kanyang likuran. Si Esteban. Hindi na ito ang lalaking puno ng puot at paghihigante. Ang kanyang mga mata ay mas malambot na ngayon, tila natutunan na rin ang sining ng pagpapatawad. Hindi ako narito para sa negosyo, Thonglok. Simula ni Esteban habang tumatayo sa tabi niya. Narito ako para tanungin kung maaari ba akong maging bahagi ng iyong pananatili sa pampang na ito. Hindi bilang isang kakampi sa giyera, kundi bilang isang kaibigang sasama sa iyo sa panonood ng bawat pagsikat ng araw. Isang matamis at banayad na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Thonglok, isang tunay na kilig na hindi kailangang dumaan sa mabilis na pagtibok ng puso, kundi sa isang malalim na katiwasayan. Ang dagat ay malawak, Esteban. May sapat na espasyo para sa 2 taong gustong magsimulang muli. Ang bawat pag-asa ay tila muling sumibol sa puso ni Thonglok. Ang kanyang paglalakbay mula sa isang martir na asawa patungo sa pagiging isang alpha survivor ay natapos na. Ang katarungan ay nakamit hindi sa pamamagitan ng pagiging masama, kundi sa pamamagitan ng pagiging totoo. Habang ang dilim ay tuluyang bumabalot sa mundo, ang parola sa malayo ay muling nagsimulang umikot, nagbibigay ng liwanag sa mga barkong naliligaw. Para kay Thonglok, ang liwanag na iyon ay hindi na lamang gabay sa dagat. Ito ay simbolo ng kanyang kaluluwa na hindi kailanman nagpatalo sa daluyong. Ang amoy ng dagat, ang haplos ng hangin, at ang katahimikan ng gabi, lahat ng ito ay nagsasabing ang bawat sugat ay gagaling at ang bawat luhang ibinagsak ay magiging perlas ng karunungan. Ang kwento ni Thonglok ay hindi nagtapos sa paghihiganti, kundi sa isang bagong kabanata ng pag-ibig sa sarili at sa kapwa. Sa huli, ang tunay na kapangyarihan ay hindi matatagpuan sa yaman o titulo, kundi sa isang pusong marunong bumangon mula sa putikan at muling lumipad patungo sa liwanag. Ang huling sikat ng araw sa Balantak ay nag-iwan ng isang gintong landas sa tubig, tila isang pangako na ang bawat madilim na gabi ay may kasunod na maningning na bukang liwayway. Mga mahal kong tagapakinig, aking mga kapatid, sa bawat patak ng luha at bawat bugso ng saya, maraming salamat sa inyong pananatili at pakikinig hanggang sa huling yugto ng ating paglalakbay.
habang binubuo ko ang bahagi kung saan tinatapon ni Mateo ang cake sa putikan at hinahamak ang lansa ng asawang nagtaguyod sa kanya, hindi ko mapigilang makaramdam ng matinding kirot sa aking dibdib. Ipinapaalala nito sa akin na ang bawat salitang mapait ay tila isang malalim na sugat na mahirap pagalingin. Ang kwentong ito ay hindi lamang basta katang-isip. Ito ay hango sa mga totoong hibla ng buhay sa mga sakripisyo at tagumpay ng mga kababaihang tulad ninyo na patuloy na lumalaban sa gitna ng unos. Tandaan nyo ang alat ng dagat na dati ay humahapdi sa iyong mga sugat, ay siya ring nagpapatibay sa iyong balat upang hindi ka na muling masugatan ng anumang daluyong. Huwag mong ikahiya ang bakas ng iyong pagpapagal dahil ang bawat kalyo sa iyong kamay ay isang tatak ng dangal na hinding-hindi mabibili ng mga taong nabubuhay sa gitna ng kasinungalingan at yaman. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Tonglok, tatanggapin niyo ba ang alok ni Esteban na magsimula muli sa Maynila o pipiliin niyo ring manatili sa Pampang kung saan kayo natutong lumaban? Nais ko ring malaman, nasaan kayo habang nakikinig sa kwentong ito? Marahil ay nagluluto kayo para sa inyong pamilya naglalaba. O baka naman ay ninanamnam ang sandaling ito ng pahinga matapos ang isang mahabang araw. Ibahagi niyo ang inyong mga saloobin sa ating comment section dahil dito. Lagi kaming nakahandang makinig sa inyong mga sariling karanasan at kwento ng buhay. Huwag din kalimutang i-like at i-share ang video na ito para mas marami pa tayong pusong maabot at mapukaw. Manatili kayong matatag maganda at matapang na namumuhay sa sarili ninyong pamamaraan. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng pag-asa at paghilom. Pamagat ng kwento ang bangka sa dalampasigan ng Balantak. Lalo-lalo na ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning libangin at maghatid ng positibong mensahe sa lahat.